Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1771 hanggang 1780. Kung hindi dahil sa malawak na impluwensya ni Chen Xinji sa militar, at na siya ay isang malalalim na powerhouse, kasama ang kanyang malalim na ugat sa pamilyang Yu, matagal na niyang iminungkahi ang impeachment. Nanlamig din ang mukha ni Tang Wulan. General Yu, akala ko nandito ka ngayon para pag-usapan ang mga bagay laban sa Abyss Army. Baka nandito ka para tanungin kami. Bumalik sa normal ang mukha ni Yu Guanzi, at bahagyang umiling, may mga bagay na dapat nasa kamay ng Federation. Kung tutusin, orthodox ang Federal Assembly. Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, kung patas ang Federation, syempre hindi ito problema. Ngunit, makatarungan ba ang Federation? Kung patas ang Federation, bakit ang dalawang nakapirming shell na ginagabayan ng kaluluwa ng God Killer level ay dumaong sa Shrek City? Kung patas ang Federation, sa eksenang iyon pagkatapos ng sakuna, bakit makakatakas ang mamamatay tao? Ibabalik ko sa iyo ang parehong mga salita, Segsiv, kahit na walang lihim na mga salita at Segrep. Ito ay para lamang sa pagtatanggol sa sarili at lahat ng mga taong nanakit sa atin, isang kabayaran din ang dapat bayaran. Tumingin si Yu Guanzi kay Tang Wulan at hindi nagsalita ng ilang sandali. Ang mataas na ranggo na binata sa kanyang harapan ay hindi mapagpakumbaba at hindi pa rin mapagmataas, at hindi pa rin siya makaiwas sa kanyang sarili. Ito ay karapat-dapat na maging pinuno ng dalawang malalaking organisasyon. Okay, bumalik tayo sa paksa. Tang Sect Master, maaari mo bang ibalik ang walang hanggang kaharian sa Federation? Dahil dito, handa ang Federation na gumawa ng ilang palitan sa loob ng pagpapaubaya nito. Masasabi ko rin sa iyo ng direkta, sa pagkakataong ito ang Federal Authorization, kung maibabalik ang kawalang hanggan ng langit ay malamang na direktang mamuhunan sa larangan ng digmaan laban sa Abyss Plain. Kumikislap ang mga mata ni Tang Wulan, exchange. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ni General Yu. Huminga ng malalim si Yu Guanzi at sinabing, ang Federation ay handang magbigay ng 10 parliamentary seats sa Shrek Academy at Tang Sect. Ang kailangan ay ang Shrek ay magpapatuloy na maging neutral na partido tulad ng dati. Bilang karagdagan, ang Federation ay handang magbayad para sa lahat ng Shrek City. Ang halaga ng muling pagtatayo. At ito ay napagkasunduan na ang Shrek Academy ay magtatatag ng isang pribadong hukbo para sa pagbuo ng isang pribadong hukbo, ngunit kabilang sa army ng Federation. Sa katunayan, binibigyan nito ang Shrek City ng mga kwalifikasyon para maging independent. Nagulat din si Tang Wulan nang sabihin niya ito. Kahit na ang halaga ng muling pagtatayo ng Shrek City ay astronomical, ang 10 parliament seats ay napakasinsero rin. Alam mo, ang buong parlamento ay mayroon lamang higit sa 100 miyembro. Ito ay katumbas ng Shrek at Tang Sect na direktang kumokontrol sa ika-10 bahagi ng parlamento. Ang Spirit Spreading Pagoda sa tuktok nito ay walang napakaraming upuan sa Federal Assembly sa maliwanag na bahagi. Ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay pinahintulutan pa ng Federation ang Shrek Academy na magtatag ng isang pribadong hukbo na may sistema ng rehimyento. Ang kahalagahan nito ay masyadong malaki, at ito ay katumbas ng pagpayag sa Shrek City na ganap na kontrolin ang sarili nito at hindi na nasa ilalim ng anumang federal na jurisdiction. Mula nang mabuo ang Daoluo Federation, ang sitwasyong ito ay hindi kailanman nangyari. At sa background ng Shrek Academy at Tang Sect, kung talagang nabuo ang isang hukbo, natatakot ako na maaari itong maging armado sa mga ngipin sa maikling panahon, dagdag pa ang maraming malalakas na tao. Tiyak na maaaring maging pinakamalakas na hukbo sa mainland. Gayunpaman, para sa isang kumpletong federasyon, para sa isang federasyon ng isang pinag-isang kontinente, ang paglitaw ng gayong puwersang militar sa mga panloob na lugar ay sadyang hindi kapanipaniwala. Nang iminungkahi ni Yu Guanzi na gusto niyang bumalik sa Eternal Heavenly Kingdom, inisip pa nga ni Tang Wulan na siya ang nasa likod ng Spirit Spreading Pagoda, ngunit nang marinig niya ang pagpapalitan ng mga termino, agad niyang napagtanto na ang nasa harapan niya ay hindi. Dahil kung ang mga taong nasa likod ng Spirit Spreading Pagoda, hindi sila lalabas sa harapan nila para hingin ang walang hanggang kaharian, dahil alam din nila na imposible ito. Ito ay tiyak na dahil ang taong nasa harap niya ay hindi na siya ay dumating upang hingin ito sa isang matuwid na paraan. Napagpasyahan na ni Tang Wulan sa oras na ito na ang hepe ng Central Army Corps ay ganap na kumakatawan sa Federation at hindi kabilang sa anumang iba pang puwersa sa magkabilang panig. Ang kondisyong ito ay hindi masama, ngunit, paumanhin, General Yu. Si Shrek ay isang akademya lamang, at ayaw niyang kontrolin ang sarili, at hindi rin kailangan ng hukbo. Tumanggi si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil ang mga kondisyon ay masama, ngunit dahil ang mga kondisyon ay masyadong maganda. Si Shrek ay palaging neutral, ngunit maaari bang maging neutral ang Shrek City na may hukbo? Paano kung ang pamunuan ng Shrek Academy ay ambisyoso? Higit pa rito, ang kasalukuyang Shrek Academy ay makapangyarihan at pinapayagan ng Federation ang Academy na magkaroon ng hukbo, ngunit paano kung ang lakas ng Shrek Academy ay bumaba? Ang pagkakaroon ng hukbo ay malamang na ang paraan upang mamatay. Si Shrek ay isang akademya at talagang hindi kailangan ng hukbo. Walang alinlangan si Tang Wulan tungkol dito. Nang marinig ang sinabi niya, medyo relaxed ang ekspresyon ni Yu Guanzi.
Siya ay orihinal na dumating sa oras na ito na may pansamantalang layunin. Ang pinakamahalagang punto ay kailangan muna niyang kumpirmahin ang field ng puwersa ng Shrek Academy. Sa totoo lang, noong araw na iyon, dinala ni Tangulan ang maraming eksperto mula sa Shrek Academy patungo sa Spirit Spreading Pagoda, at tinamaan ng walang hanggang silangan na hangin sa isang suntok, na ikinagulat ng buong Federation. Ang napakalakas na Spirit Spreading Pagoda ay ibang-iba sa Shrek Academy sa mga tuntunin ng high-end combat power. Malamang na malapit sa double digit ang ultimate Daoluo level combat power ng Shrek plus Tangmen. Hindi pa ito nangyari dati sa kasaysayan ng Federation. At ang sitwasyong ito ay nagdulot din ng pag-aalala sa Federation. Napakalakas ng kapangyarihan ng isang partido na makakaapekto sa pamumuno ng buong federasyon. Sa makatuwid, dumating si Yu Guanzi upang subukan sa pagkakataong ito. Kung gusto talaga ng Shrek Academy na maging isang hukbong mag-isa, gaano man kalaki ang mangyayari sa hinaharap, tiyak na isusulong niya na ang Shrek Academy at Tangmen ay dapat naganap na sirain. May lumitaw na puwersa na maaaring magwasak sa pamumuno ng Federation tulad ng One Temple 20,000 taon na ang nakalilipas. At ang sagot ni Tangulan ay tiyak. Obviously, wala silang ganoong pag-iisip. Dahil dito ang puso ni Yu Guanzi ay lubos na nakahinga, at maging ang kanyang ekspresyon ay naging mas malambot. Kung gayon Lord Tang, ano ang gusto ng Shrek Academy? Hanggat magagawa ito ng Federation, isa sa alang-alang namin ito. Nang tingnan ni Tangulan ang ngiti sa kanyang mukha, napagtanto din ni Tangulan na ang sinabi niya kanina ay malamang na pagsubok, at walang pakialam na sinabi, kailangan lang ngayon ni General Yu, Shrek at Tangsek ng kapayapaan sa mainland. Makakaasa ang Federation. Pagkatapos ng paghihiganti ng mga puwersang ito, si Shrek ay magiging isang akademya lamang. Mga taong hindi nakakasakit sa akin, kapag ang Federation ay hindi na kailangan ng kapayapaan, ang Shrek ay laging lilito. Ng Federation. Ngumiti si Yu Guanzi, Tangsek Master, bagamat hindi ka pa masyadong matanda, mas matanda ka sa inaakala ko. Talagang hindi ito tumutulo. Sinabi ko na isa akong sundalo, at hindi na ako magpapaikot-ikot pa. Nandito na ako sa pagkakataong ito. May dalawang hinihiling. Una, bawiin ang walang hanggang kaharian bilang pangunahing sandata at estratehikong sandata para sa digmaang ito laban sa kalalimin ng Tang, may isa pang planong inihanda ng Panginoon. Federation muna. Ito ay para sa ang kahalagahan ng digmaan na ito ay talagang napakahusay. Walang puwang para sa pagkawala. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tangulan. Ito ay hindi lamang ang Eternal Kingdom, kundi pati na rin ang Golden Dragon Spear. General Yu, sa palagay ko dapat nating pag-usapan kung paano labanan ang mga nilalang na napakalalim, hindi ang mga ito. Mahigpit na sinabi ni Yu Guanzi, pumunta ako dito ng may lubos na katapatan. Lord Tang, ang Federation ay maaaring gumamit ng hindi bababa sa 3 artifact bilang collateral, at ang kabuuang halaga ay hindi kailanman magiging mas mababa kaysa sa iyong artifact. Sabi ko, hanggat makukuha ito ng Federation. Lumabas ka. Kahit ano ay gagawin. Bilang kapalit. Mapait na ngumiti si Tangulan, alam kong dumating ka ng may katapatan. Hindi ko maibibigay sa iyo ang walang hanggang kaharian. Kapag ito ay talagang kailangan, naniniwala ako na ang Tangsek at Shrek Academy ay hindi magiging mababa sa militar sa mga tuntunin ng oras. Hindi kami magiging maramo. Tungkol sa aking artifact, kahit na ibinigay ito sa iyo, hindi mo ito maaalis. Bahagyang ngumiti si Yu Guanzi, talaga. Paano kung tumaya tayo? Kung maaari kong alisin ito, kung gayon ang Tangsek Master ay sasang-ayon sa palitan. Tumawa din si Tangulan, hindi ba ito hiniram? Nagniningning ang mga mata ni Yu Guanzi, maaari ding sumang-ayon ang Exchange Federation. Sinabi ni Tangulan, paano kung hindi mo ito maalis? Bahagyang ngumiti si Yu Guanzi, kung hindi ko ito maalis, hindi ko nababanggitan pa. At saka, ang Central Army Corps ang ako sa responsibilidad na ganap na bantayan si Shrek at ang residente ng Tangmen. Anumang aksyong militar ay pag-uusapan sa inyo. Napabuntong hininga si Tangulan sa kanyang puso, ang mga pinunong militar na ito ay talagang mga matandang fox. Mula sa pagiging matigas sa simula hanggang sa unti-unting pagluwag, may mga tukso sa lahat ng uri ng mga salita, pati na rin ang halatang emosyonal na pagpapakilos. Biglang matigas at palakaibigan. Karapat-dapat na maging pinakamataas na figure ng mga lawin. Okay. Pagkatapos ay maaari mong subukan ito. Sa larangan ng digmaan laban sa hukbo ng kailaliman, ayaw samantalahin ni Tangulan ang pagkakataong ito para magtanong pa sa Federation. Hindi niya kailanman gagawin ang mga bagay tulad ng pagpapahirap sa bansa. Hinamak ni Shrek at Tangsek na gawin ito. Ang higit niyang inaasahan ay ang lahat ay maaaring magkaisa ng taos puso at sama-samang lumaban sa mga malalakas na kalaban. Habang nagsasalita, si Tangulan ay tumayo, na may kislap ng gininto ang liwanag sa kanyang kamay, at ang gintong sibat ng dragon na may mahinang makulay na halo ay nakabitin na sa hangin. Tumayo din si Yu Guanzi at tumingin sa artifact sa kanyang harapan ng nakakapasong mga mata. Hindi siya nagmamadaling kumilos, bagkus ay pinagmasdan niyang mabuti. Ang payat na katawan ng baril ay may 2 dulo sa magkabilang dulo, ang gitna ay kasing kapal ng braso ng isang bata, at ang pattern na hugis gininto ang dragon ay nagbabadya.
Ang matalim na mga gilid sa magkabilang dulo ay pinigilan, at walang ilaw. Ang katawan ng ginintoang baril ay lubos na pinigilan sa kabuuan. Kapag lumitaw ang makulay na halo, nagbibigay ito sa mga tao ng isang kapanapanabik na kagandahan. Isa talagang artifact. Taos-pusong bulalas ni Yu Guanzi. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at gumawa ng pakiusap. Tumingin sa kanya si Yu Guanzi at sinabing, kung nabasa ko ito ng tama, dapat ay nilinang ni Tang Sect Master ang artifact na ito hanggang sa pagkakaisa ng isip at isip, tama ba? Sinabi ni Tang Wulan, maswerteng nagtagumpay ako hindi pa nagtagal. Ngumiti si Yu Guanzi, sa mundong ito, kung saan may napakaraming flukes. Ang Tang Sect Master ay nararapat na maging isang henerasyon ng mga talento. Mukhang sa malapit na hinaharap, ikaw ang magiging susunod na Extreme Daoluo, at maging ang susunod na Qing Tian. Daoluo. Bago niya tunay na maabot ang kanyang limitasyon, makakapagdulot siya ng matinding suntok sa walang hanggang master ng Dongfeng Spirit Spreading Pagoda. Kapag naabot na ni Tang Wulan ang kanyang limitasyon, ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay tinatayang nasa antas ng maladyos. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ng nilalang sa kailaliman, natatakot ako na ang Spirit Spreading Tower ay tuluyan ng nasugpo ng Shrek Academy. Itinaas ni Yu Guanzi ang kanyang kanang kamay, kung gayon ay tatanggapin ako. Habang nag-uusap, biglang tumaas ang isang layer ng turquoise light sa kanang kamay niya. Ito ay isang turquoise green na puno ng sigla, at nang lumitaw ito, ang buong silid ay napuno ng malakas na sigla. Ang mga mag-aaral ni Tang Wulan ay biglang lumiit, ito ay isang napakadalisay na hininga ng enerhiya. Sa lakas at kadalisayan ng sigla, maaari pa itong maihambing sa sinaunang puno ng buhay. Nang mabigla siya, isang kristal na glove na gawa sa emerald green at inukit sa kamay ni Yu Guanzi. Ito ay hindi isang battle armor, ang napakalakas na sigla kahit na ang antas ng paglilinang at pisikal na kalidad ni Tang Wulan ay malinaw na parang isang buong katawan at komportable. Dapat mong malaman na ang kanyang lakas sa buhay ay mas mataas pa kaysa sa quasi-god, at maging siya ay maaapektuhan, na nangangahulugan na ang glove ni Yu Guanzi ay dapat ding isang artifact level na pag-iral. Ang aquamarine halo ay matingkad, at may pakiramdam pa ng isang asul-berdeng prutas. Nang mailabas ang mga guwantes, ang orihinal na katanghaliang gulang na hitsura ni Yu Guanzi ay tila naging mas bata. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanang kamay at hinawakan iyon. Ang gitnang seksyon ng Golden Dragon Spear. Ang Golden Dragon Spear ay unang kumislap ng ginintoang liwanag, at ang Esmeralda Berdeng guwantes ay kumikinang din ng maliwanag, na bumubuga ng hininga ng buhay ng 10 beses na mas malakas kaysa dati. Biglang napuno ng aquamarine brilliance ang buong Golden Dragon Spear, at ang hininga ng Golden Dragon Spear mismo ay nawala ng diretsyo, at itinaas sa palad ng ulo ng Central Legion. Biglang ngumiti si Yu Guanzi, magandang baril, magandang baril. Kitang-kita niya ang lakas ng pagyanig ng lupa na nakapaloob sa Golden Dragon Spear. Malabo, naramdaman pa niyang naapektuhan ang kanyang dugo sa artifact na ito. Ang impluensya ay may kahulugan ng pagbabago. Tumingin sa kanya si Tang Wulan na nagtataka, ang iyong glove ay isa ring artifact. Ano ang function nito? Hindi rin sinasadya ni Yu Guanzi na itago ito. Bahagyang ngumiti siya, at sinabing may kaunting tagumpay, ito ay tinatawag na life praise. Ginawa ito ng isang makapangyarihang tao gamit ang pinakadalisay na bato ng buhay noong sinaunang panahon. Sinasabing itinatayo niya ang artifact na ito. Noong panahong iyon, higit sa 1 toneladang batong pangbuhay ang ginamit, at tanging ang pangunahing asensya lamang ang kinuha. Ito ay maaaring magkaroon ng kaugnayan sa anumang bagay, at bilang isang divine tool, ito ay may mahusay na pakinabang. Anumang artifact, kaluluwa pagkatapos mahawakan nito, ang hayop ay magkakaroon ng malakas na pakiramdam ng pagkakaugnay sa nakaraan, kahit na ang mga ordinaryong tao na pumapasok sa Stardao Great Forest ay hindi makakatagpo ng anumang pag-atake ng Soul Beast. Paulit-ulit na tumango si Tang Wulan, at sinabing may paghanga, hindi ko inaasahan na may ganoong mahiwagang kasangkapan. Oo nga, napakalaki ng mundo, walang mga sorpresa. Napatingin sa kanya si Yu Guanzi na nagtataka at sinabing, Tang Sect Master, mukhang hindi ka man lang nakakaramdam ng pagkabalisa. Baka handa ka nang ibigay ang artifact na ito sa Federation. Huwag kang mag-alala, matutupad ang ipinangako ko. Maraming artifact sa Federation, at marami sa pamilya natin. Maaari mong piliin ang mga ito bilang kapalit. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Tang Wulan. Kaunti lang ang mga artifact, gaano kalalim ang background, kahit na pareho ang Federation, ang pamilyang Yu ay pareho. Ito ay karapat-dapat na maging unang pamilya ng militar. Marahang umiling si Tang Wulan, nakakaawa lang ako, napakagandang artifact. Saglit na natigilan si Yu Guanzi, ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nakita ko na ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay biglang naging madilim na ginto, at sa sibat, isang serye ng mga pattern ng dragon ang naka-emboss, na parabang ang mga gintong dragon ay nabuhay dito. Isang malakas na atraksyon ang biglang sumabog mula sa baril. Sa oras na ito, naramdaman ng commander ng Central Legion na ang hawak niya sa kanyang kamay ay hindi na isang artifact, kundi isang black hole. Ang enerhiya ng buhay na nilalaman ng papuri sa buhay ay napakadalisay at kahanga-hanga, ngunit sa sandaling ito ay hinihigop tulad ng isang balyena ng sibat ng gintong dragon.
Gayunpaman, si Tang Wulan, na nakatayo sa harap ni Yu Guanzi, ay puno ng berdeng ilaw, at ang kanyang hininga ng buhay ay patuloy na tumaas ng husto. Kahit na ang subtree ng buhay sa labas ay naapektuhan, at lahat ng mga dahon ay naiilawan. Hindi maganda. Sumigaw si Yu Guanzi sa kanyang puso, at nagmamadaling sinabi kay Tang Wulan, Tang Sect Master, tumigil ka na. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ikaw ang bumitaw. Hindi ko ginawa. Buhay ang artifact. Napagtanto ni Yu Guanzi ang problema, at mabilis na binitawan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Gayunpaman, gusto niyang palayain, ngunit huminto ang Golden Dragon Spear. Para siyang lubos na nakadikit sa pagpupugay sa buhay, kahit anong pilit niyang tanggalin ay hindi niya magawang bitawan. Ganap na na-activate ni Yu Guanzi ang kanyang soul power, sinusubukang iwaksi ang Golden Dragon Spear, ngunit okay lang kung hindi niya ito ay activate. Sa sandaling na-activate niya ang kanyang soul power, maging ang kanyang soul power ay hinigop na parang clay cow sa dagat. Pakiramdam pa niya ay agad na konektado ang kanyang hininga sa buhay, hindi lamang ang puwersa ng buhay ng papuri sa buhay, kundi pati ang kanyang puwersa sa buhay ay nagsimulang lumunin at hinigop. Ang bagay na ito ay masyadong mapagmataas. Kasabay ng pagkabigla, si Yu Guanzi ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, at sa isang malakas na pagiling, itinapon niya ang papuri ng buhay kasama ang gintong dragon na si Bat. Maaari pa rin siyang mag-alinlangan na baguhin ang mga individual, ngunit bilang isang sundalo, alam niya ang kahalagahan ng pagkilos ng desidido. Kung magdadalawang isip siya, natatakot ako na maapektuhan ang kanyang paglilinang. Ang gintong sibat ng dragon ay nag-iisa sa hangin, pumuputok ng malinaw na pananibik, at tumunog ang masayang dagandong ng dragon. Ang pagkilala sa buhay ay naging isang grupo ng berdeng gelatinous substance at mabilis na pumikit, sinusubukang kumawala mula dito. Gayunpaman, nasaan ang Golden Dragon Spear na handang bigyan ito ng pagkakataong makalaya. Kahit anong pilipit at pagpupumiglas nito, ang liwanag sa gintong sibat ng dragon ay lumalakas at lumalakas, habang ang aura ng buhay ng papuri sa buhay ay lumalabo sa ilalim ng paglunok nito. Tang Sect Master, ito. Hindi mo ba mapipigilan? Pinagdududahan ni Yu Guanzi ang eksenang ito. Ito talaga ang nawawalan ng Madam at Nasis Ira. Bago siya pumunta rito, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong eksena. Hindi napigilan ni Tang Wulan na mapangiti, gusto ko ring huminto, ngunit hindi ko rin kaya. Pag-isipan mo, kaya nitong lunukon ang napakaraming abyssal na enerhiya. Para dito, isa talaga akong carrier. Kung ano ang gusto nitong gawin, hindi ko rin mapipigilan. May mga espiritu ang mga kagamitang banal, at mag-e-evolve sila. Para sa Golden Dragon Spear, sa tuwing lumulunok ito ng tuwirang proseso ng ebolusyon ay talagang nasa kaunti lang ang proseso ng ebolusyon ng buhay. Ang enerhiya ng buhay na iyon, ito ay ginagamit upang magbasa-basa sa sarili, tinutulungan ko siyang magdala ng kaunting enerhiya sa buhay, at ito ay sumisipsip ng ilan sa mga ito kapag pinainit ko ito kaya't hindi ko ito mapipigilan sa paggawa ng anumang bagay, tulad ng kung ang bata ay makakakuha ng kanyang minamahal na laruan, kung hindi ito ay mawawala ng galit sa kanya, at ito ay mawawala sa kanya oras, sa tingin mo. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Yu Guanzi, ano ba? Hindi. Sinabi ko na hindi ito kapaki-pakinabang. Ano ang tawag dito? Gusto niya talagang umiyak ng walang luha ngayon. Ang artifact na ito ng papuri sa buhay ay pag-aari ng pamilya, hindi mula sa Federation. Sino ang i-reimburse? Kahit na siya ang kontemporaryong patriarch, ang pagkawala ng naturang artifact ay nagdudulot sa kanya ng pagkabalisa. Tang Sect Master, kailangan mong bayaran ako. Napangiti si Yu Guanzi ng mapait. Sinabi ni Tang Wulan, tingnan mo, paano ko ito mababayaran? Kaming Shrek at Tang Sect ay maliliit na kabahayan, ngunit walang ibang mga artifact. Halos sumigaw si Yu Guanzi, maliit na kabahayan pa rin ang Shrek Academy at Tang Sect. Isang maliit na pamilya na ipinasa sa loob ng 20,000 taon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi talaga siya magagalit, napabuntong hininga na lamang siya, na may malungkot na mukha, simula noong minana ko ang posisyon ng patriarch, ang papuri ng buhay ay sumusunod sa akin. Para sa akin, ito ay hindi lamang isang banal na kasangkapan. Ay isang kasosyo, isang kaibigan, isang kapatid, at isang miyembro ng pamilya. Tang Sect Master, talagang hindi ko siya matiis. Gaya ng sinabi niya, namula ang mata ng Legionnaire. Itong acting. Hindi rin ako nakatulog. Bulong ni Tang Wulan sa kanyang puso. Hindi ka naman malungkot kanina, okay. Ito ay para sa aking sarili upang gumawa ng mga emosyon para sa aking sarili. Masyado bang mataas ang antas na ito? Si Tang Wulan ay mukhang walang magawa, ngunit, hindi ko mapigilan. Nakikita mo na ito ay gumagawa ng gulo, at ito ay iyong sariling kahilingan. Wala akong mahiwagang kasangkapan upang mabayaran ka. Yu Guanzi sighed, this is the end of the matter, what can I say? The key is that I can't explain it to the family. Tang Sect Master, do you think this will work? I don't want to be magical. I heard that you are a super genius who have never been born in the forging world. Ang bilis ng sky forging is unprecedented of just order a family, so it is set to just a few arms. Sasagutin ko ang pagkawala ng artifact na ito at hihilingin sa pamilya na ako ang sisihin.
Napatulala itong tinitigan ni Tang Wulan, makapal ang kanyang mukha. 4-character battle armor, may ilang sets pa, parang Chinese cabbage, parang isang shake of hand lang makukuha mo. Isang set. Walang magawang tumingin si Tang Wulan sa lalaking nasa harapan niya. Deal. Sumang-ayon si Yu Guanzi nang walang pag-aalinlangan. Isang hindi inaasahang bagay na ang papuri ng buhay ay nilamon, ngunit mayroon na siyang sariling mga plano at ideya bago siya dumating. Sa kanila, ang pinakamahalaga ay hindi siya magkakaroon ng masamang relasyon kay Tang Wulan. Ang isa sa pinakamahalagang dahilan ay ito ang tanging master craftsman na maaaring huwad ngayon. Bilang patriarch ng isang malaking pamilya, hindi mo iniisip ang sarili mo kundi pati na rin ang susunod na henerasyon. Ang kahalagahan ng 4-character battle armor ay walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, ayaw na niyang bumalik sa walang hanggang langit. Kasama si Tang Wulan, ang master craftsman, hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, ang hinaharap na Shrek Academy at Tang Sect, sa kanyang henerasyon, ay tiyak na makakarating sa pinakamaunlad na panahon. Isipin na lang kung ang lahat ng may titulong dawluo ng Shrek Academy at ang mas matataas na Cultivation Master ay may 4 na karakter na battle armor, ano kaya ito? Ito ay ganap na hindi maaabot ng anumang puwersa. Upang ilagay ito ng malupit, kapag namatay si Tang Wulan, sa nakalipas na panahon, maaaring masugpo si Shrek. Sa kanyang isang suntok na matinding tumama sa hanging silangan sa paglipas ng panahon, isang bagong panahon na pagmamay-ari ni Shrek ang dumating. Ang huling liwanag ng papuri ng buhay ay ganap ding naglaho, at ang gintong sibat ng dragon ay tila nagsasaya, nagiging isang gintong liwanag at itinapon ito sa mga kilay ni Tang Wulan at naglaho. Ang sariling buhay aura ni Tang Wulan ay pinigilan din. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, napakadaling kontrolin ang sarili niyang aura. Ang paglunok ng isang artifact, sulit ang pagsusumikap na bumuo ng isang 4 na karakter na armor ng labanan. Kitang-kita niya ang tuktok ng bituin mula sa sinaunang puno ng buhay. Ang pinakadalisay at advanced na enerhiya ng buhay ay ang pinaka-inaasam na makuha ng sinaunang puno ng buhay. Ito ang pinakamahalagang pag-iral na nagtataguyod ng sublimation at qualitative na pagbabago nito. Ang batang puno ng buhay sa labas ay dumobble ang laki sa maikling panahon na ito. Mahigit 50 metro na ang taas ng mga korona ng mga puno at umuunlad. Maging ang kalapit na mga taluktok ng bundok, sa ilalim ng gabi, lahat ng uri ng halaman ay nagsimulang tumubo at umusbong. Ang malakas na hininga ng buhay, malambot bilang ang sangkap. Sa madaling salita, para sa sinaunang puno ng buhay, ang isang artifact na lumunok ng gayong katangian ng buhay ay may mas mahusay na epekto kaysa sa paglunok ng napakaraming abyssal na nilalang sa araw. Bahagyang naramdaman ni Tang Wulan na kahit na ito ay isang maladyos na lumunok ng isang eroplano sa kailaliman, ito ay malamang na walang iba pa. Higit sa lahat, naramdaman niya ang malakas na feedback mula sa sinaunang puno ng buhay, at ang kanyang sariling mahahalagang palatandaan ay tumaas ng husto. Tila ito ay walang katapusan na malapit sa estado ng malaking kapatid na walang leakage. Ang pagkakaiba lamang ay ang huling tagumpay. Napabuntong hininga si Yu Guanzi, naiinggit na tumingin kay Tang Wulan, at mapait na ngumiti, mukhang hindi natupad ang layunin ko sa pagkakataong ito. Tang Sect Master, ano sa palagay mo ang digmaang ito? Kung lahat ng nasa harap niya ay parte ng plano niya, ngayon lang talaga siya pumasok sa topic. Matapos panoorin ang mga video ng 5 matinding puwersa ng Shrek Academy na nakikipaglaban sa 3 maladyos, napakalinaw ni Yu Guanzi na upang talunin ang eroplanong kalaliman, ang suporta ng Shrek Academy at Tang Sect ay talagang kailangan. Sinabi ni Tang Wulan, nakamit na ang aming paunang layunin sa labanan, at hindi namin pinahintulutan ang Abyss Plane na lumalim. Gayunpaman, sa maikling panahon, lumitaw na ang Black Emperor. Nangangahulugan ito na ang pagsalakay na ito sa Abyss Plane ay malamang na mangyari. Mahigit 6,000 taon na ang nakalilipas, ang Black Emperor of the Abyss ay talagang mas malakas kaysa sa ika-9 nito. Nakakatakot na bagay. Dapat nating ituon ang ating mga pagsisikap at gawin ito ng mabilis hanggat maaari. Tumango na may malalim na pagsang-ayon, sinabi ni Yu Guanzi, nakuha ko ang blueprint ng Silang Circle mula sa Blood God Legion, at ngayon ay nag-o-overtime ako para gawin ang lahat ng kinakailangang materyales. Gayunpaman, gusto kong ilarawan ang circle. Kailangan mo pa rin ang iyong tulong. Hihilingin ko sa isang tao na ipadala muna sa iyo ang mga guhit. Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Alam niya kung gaano kahalaga ang pagguhit na ito, at ito rin ang nangungunang sekreto ng Federation. Ang commander ng Central Army Corps ay pumayag na ibigay ito sa kanyang sarili ng basta-basta. Ito ay hindi isang madaling bagay. Alam ni Tang Wulan na si Yu Guanzi pa rin ang Deputy Minister ng Militar. Sa puntong ito, siya ay kapareho ni Han Hai Daoluo Chen Xinji. Okay, let's go all out. Sumang-ayon si Tang Wulan. Sinabi ni Yu Guanzi, ayon sa mga kalkulasyon ng oras, maaaring tumagal ng halos 10 araw para matipon ang lahat ng ating puwersa. Ang linya ng depensa ay ganap na pinagsama-sama. Pagdating ng lahat, magsisimula na tayong umatake. Lord Tang, ikaw ay nakaharap sa kailaliman. May limitasyon ba ang pagbabago ng enerhiya ng buhay ng mga nabubuhay na bagay? Kung papatayin natin ang mga nilalang, makakatakas sila sa kanilang buhay.
Ang kanyang mga salita ay walang alinlangan na handang magpakilos ng mga sandata ng malawakang pagsira anumang oras. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko alam kung saan ang limitasyon. Hindi ito dapat maging isang malaking problema. Ang subtree ng buhay na ito ay bahagi ng natural na binhi ng buong eroplano ng ating kontinente ng Daoluo, at kung ano ang pinakahinahangad nito ay ang enerhiya ng buhay. Sa katunayan, ang enerhiya ng buhay na hinigup ko gamit ang Golden Dragon Spear ay inilipat sa kanya. Ako ay isang tulay lamang na walang problema. At nangangailangan din ito ng mas malaking halaga. At mayroon din itong sariling kakayahan. Enerhiya sa buhay. Sinabi ni Yu Guanzi, mabuti yan. Kapag ang huling labanan, kailangan namin ang iyong kooperasyon. Gagawin namin ang aming makakaya upang maprotektahan ang iyong kaligtasan, Tang Sect Master, hindi mo kailangang lumaban, hanggat kaya mong patayin ang lahat ng buhay ng mga nilalang sa kailaliman na pinatay namin. Ang pagsipsip ng lahat ng lakas ay ang pinakadakilang bayani. Sa pagkakataong ito, umaasa ako na hindi lamang natin maitaboy ang kailaliman, ngunit hinding-hindi nila maitaboy ang kailaliman, para hindi sila tuluyang maitaboy sa ating plano. Eroplano ulit. Matigas na tumanggaw si Tang Wulan, eksakto. Huwag kang mag-alala, lubos tayong magtutulungan. Ang pinakamalaking pagkakaiba mula sa 6,000 taon na ang nakalilipas ay na sa wakas ay mayroon na silang tunay na paraan upang pahiniin ang mga nilalang sa kailaliman. Sinabi ni Yu Guanzi, tatalakayin namin ang follow-up na plano ng labanan sa iyo. Pagkatapos ay aalis muna ako, hoy, Tang Sect Master, huwag mong kalimutan ang aking 4-character battle armor. Kung hindi, hindi ko talaga maipaliwanag. At saka, kung plano mong mangolekta ng pera para sa forging sa hinaharap, unahin mo kami. Kailangan mo hanggat mayroon ka. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang mapangiti, General Yu, maaari ba nating ihinto ang pag-uusap tungkol sa 4-character battle armor tulad ng pagbili ng pagkain? Natawa si Yu Guanzi, bakit? Oo nga pala, magkaibigan kami ng tiyuhin mo. Lumaki kaming magkasamang naglalaro. Huwag tumingin sa mukha ng monghe at tumingin sa mukha ng Buddha. Uncle Zhenhua. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na siya ay nabili. Hindi katakataka na alam ng lalaking nasa harapan niya na ang bilis niyang magpanday ng tiyan ay hindi pa nagagawa. Tumayo si Yu Guanzi at sinabing, hindi ba siya? Noong una ay gusto namin siyang kunin bilang family guest secretary, ngunit tumanggi siya. Baka hindi mo pa alam. Noong unang pumasok ang tiyuhin mo sa Blacksmiths Association, sila lang ang pinondohan namin. Ang puso ni Tang Wulan ay nanginag, ang malalaking pamilyang ito ay talagang pambihira. General Yu, kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. 10 araw, medyo masyadong mahaba. Kung magagawa mo, mas maaga kang makakapaglansad ng pangkalahatang pag-atake, mas mabuti. Palagi akong may masamang premonition. Ang mga paghahanda para sa Abyss Plane sa pagkakataong ito, maaaring mas sapat ito kaysa sa inaakala natin. Kung hindi, hindi sila direktang maglulunsad ng pag-atake. Isa pa, ang pinakamahalagang punto ay hindi natin alam kung gaano katagal ang pagpasa na ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yu Guanzi, at mataimtim na tumango, tama, hikayatin ko ang lahat ng partido na gawin ito sa lalong madaling panahon. Nais ko ring ipaalala sa iyo ng kaunti. Sa panig ng militar, hindi ako ganap na namumuno. Natatakot ako sa ministro. Magkakaroon ng iba't ibang opinyon. Bagamat hindi siya direktang lalahok sa command field ng digmaan, siya at ang direktang responsable sa lahat ng mga supply ng hukbong kanluranin sa Northwest. Sa ilalim niya, ang North Navy Group ay malapit din sa kanila. Pinaalis ni Tang Wulan si Yu Guanzi, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Bagamat hindi malinaw na sinabi ng commander ng Central Army Corps, naririnig niya ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang buong pangalan ng Daoluo Federal Military Department ay Daoluo Federal Military Commission, at ang chairman ay responsable para sa sistema. Kilala rin bilang ministro ng militar. Ito ay may mahalagang posisyon sa federation. Ang ministrong ito, kasama sina Yu Guanzi, ang commander ng Central Army Corps, at Chen Xinji, ang commander ng Poseidon Legion, ang Hall of Wars, ay kilala bilang ang tatlong malalaking higanteng militar. Habang sinasadya ni Chen Xinji ang paglabas ng balita ng Eternal Kingdom at nakuha ng Tang Sect, nagpasya din siyang umalis sa militar. Dalawa lang ang prinsipal ng totoong militar. Bagamat nagpasya si Chen Xinji na bumalik sa pagkakataong ito, iba pa rin ito sa orihinal. Sa panahon ng kanyang pag-alis, maraming tao ang nailagay sa kanyang tradisyonal na puwersa. Ang pinakamahalagang bagay ay narinig ni Tang Wulan mula sa mga salita ni Yu Guanzi na sa tatlong higanti, hindi siya ang nasa likod ng Spirit Spreading Pagoda, at si Chen Xinji ay mas malamang na maging iyon. Pagkatapos, mayroon lamang ang chairman na nominally ang pinakamataas na command ng Federal Military. Bukod dito, partikular na itinuro ni Yu Guanzi na ang mga tradisyonal na puwersa ng chairman ay sumasaklaw sa tatlong malalaking legion. Kaya, walang duda na mula sa pananaw ng militar, lahat ng tatlong leyo na ito ay sumusuporta sa Spirit Spreading Pagoda. Paanong hindi magbubuntong hininga si Tang Wulan sa kanyang puso? Sa wakas ay natagpuan ng pagkakataon, at dumating ito sa pintuan ng may integridad. Mula sa lahat ng mga anggulo, sa oras na iyon, kahit na ang mga puwersa sa likod ng Spirit Transmission Tower ay hindi makakatulong sa kanila.
Sayang lang at nawasak dahil sa biglaang pagdating ng Abyss Plane. Anuman ang sitwasyon ng labanan sa Abyssal Army sa oras na ito, magiging mahirap na makahanap ng ganoong pagkakataon sa hinaharap. Kung matalo ka, syempre hihinto ang lahat. Natatakot ako na ang buong Daoluo continent ay hindi na umiiral. Manalo man ito, tiyak na isa sa mga bayani ang Spirit Passing Pagoda na kalahok sa digmaan. Sa suporta ng mga pinuno ng militar, hindi mahirap bigyan sila ng karangalan. Sa oras na iyon, kung gusto mong kumilos sa Spirit Pagoda, mapapailalim ka sa matinding pressure mula sa opinyon ng publiko. Walang pakialam si Tang Wulan sa kanya, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang Academy at Tang Sect. Dapat kong sabihin na ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang maswerte. Kung bibigyan ng isa pang pagkakataon si Tang Wulan, baka tuluyan na niyang atakihin ang Spirit Passing Pagoda sa oras na iyon. Sa highway, dumaraan ang mga sasakyang militar. Ang mga pasukan ng mga nakapaligid na kalsada ay pansamantalang isinara, para lamang sa mga inspeksyon sa kalsada. Upang hindi magdulot ng gulat sa mga tao, ang pamahalaang federal ay lubusang nagpatupad ng mga kontrol sa media, lumuwag sa labas at humihigpit sa loob. I-block ang lahat ng balita tungkol sa Hilaga. Sa makatuwid, kahit na ang ilang mga taong may mahusay na kaalaman sa media ngayon ay alam na lamang na ang Federation ay nagpapadala ng isang malaking bilang ng mga tropa. At ang ganoong sitwasyon ay nangyari na noon, at iyon ay noong ipapadala na ang mga tropa laban kina Xingluo at Daoling. Sa unang pagkakataon bumalik ako na may balahibo, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi ako nakarating. Kaya naman, nasanay na ang media sa mga paglilipat militar na ito. Sa pribado, maraming tao ang kumakalat na ang Federation ay gagamit muli ng mga tropa laban kina Xingluo at Daoling, kaya ang balita ay mahigpit na selyado at ang eksaktong balita ay hindi pinayagang lumabas. Nasa mapayapang kalagayan pa rin ang loob ng kontinente. Ang karamihan ng mga tao ay masasabik lamang sa katotohanan na ang Federation ay nagpapadala ng mga tropa. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang isip, ang Federation ay palaging ang pinakamakapangyarihan sa planeta ng walang anumang kalaban. Sa lahat, sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nakaupo sa isang malaking sasakyang militar. Ang loob ng sasakyang militar na ito ay napakarangal, na may malaki at komportableng sofa, isang mesa at isang banyo. Kahit sa harapan, may higaan para sa pagpapahinga sa posisyong nakapatong sa bubong ng sasakyan. Ang buong kotse, kahit na kaya nitong tumanggap ng 100 tao ng sabay-sabay, ay napaka-generous. Sa oras na ito, ang bilang ng mga tao sa kotse na ito ay hindi marami. Ang tuwid na puting uniforme ng militar ni Guyana, na may kulay pilak na buhok at kulay ubing mga mata, ay mukhang mas kabayanihan at napakatangkad at tuwid. Binabalangkas ng uniforme ng militar ang kanyang perpektong figura, at ang kanyang pilak na buhok ay maayos na nakapusod sa likod ng kanyang ulo. Sa kanyang mga balikat, may bitbit siyang bituin. Konti na rin ang tao sa loob ng sasakyan. May isang taong nakahiga sa kama. Nagsisinungaling, ito ang batang pagoda master ng Spiritual Spreading Pagoda, si Chenggu Zhangting, ang tagapagmana ng pamilyang Chenggo. Buti na lang at mukhang tulog na siya ngayon, with a very contented smile on his face. Si Guyana ay nakaupo sa sofa, nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit mula sa kanyang mahabang pilikmata na paminsan-minsan ay nanginginig, masasabi niyang hindi siya natutulog o nagmumuni-muni. Parang may iniisip. Bilang karagdagan sa kanya, may ilang mga tao sa tabi niya, isang lalaki na may mahabang itim na buhok, isang hibla ng blonde na buhok, at ang ranggo ng koronel sa kanyang mga balikat. Mayroong ilang iba pang mga pagkakaroon ng iba't ibang mga hugis. Panginoon, gusto ba talaga naming tulungan ang sangkatauhan na labanan ang kailaliman sa pagkakataong ito? Tanong ng lalaking itim ang buhok sa malalim na boses. Nakapikit pa rin si Guyana at sinabing, kung wala ng balat, magkakadikit ang buhok. Kung mawala man ang kontinente ng Daoluo, saan tayo mabubuhay? At isa rin itong pagkakataon para sa atin. Sa simula, dati ay nakikipag-ugnayan ako sa eroplanong kailaliman. Ang mga nilalang na ito sa kailaliman ay lubhang nakakatakot. Sila ay 100 beses na mas matako kaysa sa lahat ng tao. Sila ay lumalamon yan kaysa sa lahat ng tao. Kaso, hindi sila maaaring payagang pumunta sa eroplanong ito. Bukod dito, para sa amin, maaaring hindi ito isang pagkakataon. Sa simula, ang Dragon God ay nag-evolve na may 2 tadyang at naging 2 Dragon Spear na ginto at pilak. Hindi lang ang gintong sibat ng dragon ang kayang lumunin ang sigla ng kailaliman. Ang kailaliman ng lugar. Ang antas ng mukha ay mas mahusay kaysa sa Daoluo Continent Plain. Kung makabawi ng lakas ng buhay ng Diyos. Ang lalaking nakasuot ng itim ay natahimik sandali, at nagsabi, ito ay talagang magandang pagkakataon. Kung maaari mong lunukan si Tang Wulan ng sama-sama, Panginoon, maaari mong maibalik ang iyong katayuan bilang isang Diyos. Sa oras na iyon, kahit gaano pa tayo maaaring hayaan ng mga tao na masahin. Ang pagkakataong ito ay talagang hindi na maaaring palampasin. Matapos marinig ang kanyang mga salita, sa wakas ay iminulat ni Guyana ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking nakaitim na nakasuot ng nakakapasong mga mata, kailangan ko bang turuan mo ako kung paano gawin ito? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking nakaitim na damit, at malumanay siyang umiling, guro, alam kong hindi ko dapat sabihin ito.
Mayroon ka ring sariling mga ideya. Ngunit, tungkol kay Tang Wulan, ikaw ay masyadong nag-aalinlangan. Si Dang Duan ay patuloy na nagdusa mula sa kaguluhan. Ang rate ng paglaki ni Tang Wulan ay lumampas sa aming mga pagtatansya, at ngayon ay wala na siyang katuwang na makatutulong sa kanya. Ang Golden Dragon King ay nagmamana ng katawan ng Dragon God at ang lahat ng negatibong emosyon. Kapag ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay ganap na naasimilasyon sa kanya, sa oras na iyon, natatakot ako na kahit na hindi mo siya mapipigilan. Kapag ang kanyang pagpatay at pagkawasak ay nailabas, tiyak na ito ay isang sakuna. Mahina siyang sinulyapan ni Guyana, at sinabing, hindi ka ba umaasa na darating ang ganoong sakuna? Ang karamihan sa mga tao sa mundong ito ay mga tao. Kahit na magdala siya ng mga sakuna, ito ay magdadala sa kanila sa mga tao. Saglit na natigilan ang lalaking nakasuot ng itim, Guru, ikaw. Kinaweya ni Guyana ang kanyang kamay, hindi na kailangang sabihin, mayroon akong sariling ideya, at nakagawa na ako ng plano. Ang Dragon God, ay babalik. Speaking of this, may malalim na ningning sa kanyang mga mata, at ang kanyang emosyon ay hindi man lang natinag ng lalaking nakaitim. Sa mga mata niya, kitang-kita ng mga tao sa paligid niya ang pagiging matatag at tiyaga niya. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaking nakasuot ng itim. Alam niyang hindi siya mahikayat ni Guyana sa ganitong estado, at walang saysay na sabihin ang anuman. Napapikit muli, ang isip ni Guyana ay lumitaw sa kanya ng hindi sinasadya. Noong araw na iyon, nang makita niya ito ng malapitan, lalo na nang makita niya ang mga mata nito, biglang sumakit ang puso niya tulad ng dati. Ito ay isang tingin na puno ng pananabik at kalungkutan. Parang tinatanong siya nito, bakit hindi kasama? Marahil, may nahulaan din siya. Kung ito ay dahil hindi siya sapat na malakas sa kanyang mga unang taon, maaari pa rin niyang sabihin na siya ay may layunin. Well, ngayon siya ay tunay na naging mas malakas, sa Tang Sect at Shrek Academy bilang suporta sa kanya, walang makakapantay sa kanya sa mundong ito. Ano pang mga dahilan ang mahahanap ko? Pero hindi pa rin siya bumabalik sa kanya. Kasi, ang kasalukuyang sarili, hindi talaga kaya. Wulan, totoo ang plano, may sarili na akong ideya. Sisihin mo man ako o sisihin, maaari lang sa ganitong paraan. Dahil ito lang ang naiisip kong paraan. Pagkatapos ng lahat, ako ang Silver Dragon King na nasa tapat mo. Marahil, ang pagsasakatuparan ng aking plano ay ang perpektong sitwasyon. Basta, alam mo ba? Gusto talaga kitang makasama, laging nasa tabi mo. Ang mapupulang labi ay hindi namamalayan na humigpit, at ang mga kamay ni Guyana ay walang kamalay-malay na pinisil. Soon, dapat ko na siyang makita ulit. Hindi bababasa, sa digmaan kasama ang hukbo ng kailaliman, maaari bang makipaglaban muli sa kanya? Marahil ito na ang huling pagkakataon na nakipag-close ako sa kanya, at ang huling pagkakataon na lalaban ako ng magkatabi. Pahalagahan ang susunod na araw. At least, may ilang oras pa bago ang kanyang huling plano. Kung ano man ang plano sa kalaunan, at least, hanggang doon, makakausap mo pa rin siya ng malapitan. Ang hukbo ng Abyss ay mas kalmado kaysa sa inaasahan. Sa patuloy na pagmarcha ng hukbo ng Unyon sa Hilaga, nababawasan din ang posibilidad ng pag-atake ng hukbo sa kailaliman. Sunod-sunod na dumating ang Eastern Navy Regiment at ang Poseidon Regiment, at kasama ang North Navy Regiment, hinuranggan nila ang buong dagat. Sa lupa, bukod sa Southern Army Corps na napakalayo, ang natitirang Northern Army, Central Army, Western Army, at Northwest Army ay natipon na lahat. Mayroong 7 federal na 8 legion, at mayroon lamang isang Southern Legion. Hindi lang iyon, maging ang commander ng Blood God Legion at Ming Spiegel Daoluo Zhanghuanian ay namuno sa isang elite team na may kaunting bilang ng mga tao, ngunit lahat sila ay mga elite na may mayamang karanasan sa pakikipaglaban sa mga nilalang sa kailaliman. Sa hukbong federal, sila ang higit na nakaharap sa Blood God Legion. Walang alinlangan na sa oras na ito, maaari nilang dalhin ang pinakamaraming karanasan sa koalisyon. Si Tang Wulan at iba pa ay nakapwesto sa tuktok ng bundok kung saan lumalaki ang subtree ng buhay. Ang paglaki ng subtree ng buhay ay makikita na mula sa malayo. Kahit na hindi mo maramdaman ang hininga nito, ang makita lamang ang pagkakaroon nito ay magbibigay sa mga tao ng kapayapaan ng isip. Ang malakas na hininga ng buhay na iyon ay tila naging gulugod din ng buong hukbo. Ang Central Legion ay nakaistasyon sa paligid ng bundok na ito, at ang pinakamakapangyarihang mga gabay sa pagtatanggol ng kaluluwa ay nakaayos lahat sa malapit. Ang mga salita ni Yu Guanzi ay mahalaga, siya ay talagang ganap na nakikipagtulungan sa depensa laban sa subtree ng buhay. Ang defensive line ay naging napakabigat. Kasabay ng pagdating ng ilang iba pang mga legion, ang mga supply ng logistic ay patuloy na dinadala. Masasabing ngayon ang pinakamakapangyarihang puwersa ng buong Federation, at maging ang buong Daoluo Star, ay puro sa lugar na ito. Nagtipon din dito ang malalakas mula sa Temple of War, ang malalakas mula sa Spirit Spreading Tower, at ang malalakas na pansamantalang pinakilos ng militar mula sa malalaking Soul Master Organization. Bigla na lang nagsama-sama. Ang mga puwersa ng koalisyon ay ganap na namumulaklak. Ang isang pansamantalang punong tanggapan ay itinayo pansamantala sa depensibong posisyon ng Central Core. Sa oras na ito ay isang buhay na eksena sa punong tanggapan.
Ang talahanayan ng kumperensya ng punong tanggapan ay higit sa 10 metro ang haba at maaaring maglaman ng higit sa 30 katao para sa isang pulong ng sabay-sabay. Sa oras na ito, ang mahabang mesa ay puno ng mga nangungunang numero mula sa Federation. Maraming mga general, maging ang mga may ranggo ng tenyente general, ay maaari lamang tumayo. Sa mahabang mesa, may 2 taong magkatabi na nakaupo, lahat ay may ranggong general sa kanilang mga balikat. Nakakagulat, ito ay Hanhai Daoluo Chen Xinji at Magic Pen Daoluo Yu Guanze. 2 sa 3 malalaking lalaki mula sa militar ang dumating, at ang 2 ito ay nasa antas din ng Extreme Daoluo. Sa kanilang kaliwang bahagi, naka-line up, lahat sila ay mga kinatawan mula sa mga pangunahing organisasyon ng Soul Master. Ang unang lugar sa kaliwa ay ang mga kinatawan mula sa Shrek Academy at Tang Sect, ang tagapagsalita ng 2 organisasyon, si Dragon Emperor Daoluo Tangwulan. Si Shrek Academy at Tang Sect lang ang nakaupo sa conference table. Sa hindi kalayuan sa likuran niya, may 4 na taong nakatayo. Ang 4 na ito ay sina Yuan Enzhenchen, Yuan Tiandang at ang kanyang anak na si Qilin Daoluo Tangyo, at ang mapagmahal na si Daoluo Zhangzin ng Tang Sect. Tama, ang 4 na Ultimate Daoluo. Gaya ng sinabi ni Ruthless Daoluo bago siya umalis, nasaan man siya sa frontline, si Tangwulan ay kailangang bantayan ng 4 na Extreme Daoluo. Kaya naman, nang dalhin niya ang 4 na Extreme Daoluo sa command center, agad nitong pinukaw ang ideya ng lahat. Siyempre, ang pagkakakilanlan ni Ultimate Daoluo ay kwalipikadong mapunta sa conference table, ngunit ang 4 na taong ito ay natural na nakatayo sa hindi kalayuan sa likod ni Tangwulan, na pumikit sa lahat ng iba. Tanging si Amorous Daoluo pa rin ang bumati sa ilang kakilala. Sa ibabang posisyon ng Tangwulan, nakaupo si Yu Tian Daoluo Guanyu sa upuan, ang bagong pinuno ng Templo ng Digmaan, si Extreme Daoluo. Pagkatapos noon, ang walang hanggang Dongfeng ang nawalan ng isang braso. Mula sa ibabaw ng sinaunang Dongfeng, walang malalim na puot kay Tangwulan. Hindi malalim ang city mansion na ito, at napakakalma ng ekspresyon ng mukha niya, na parabang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng bagay sa paligid niya. Ang kasunod niya ay talagang mula sa Shrek, at ito nga ay ang antolohiyang Daoluo Airong. Dumating din si Muya hindi pa lang, pero opisyal na niyang naipasa ang posisyon ng Ontology Sect Master kay Airong, kaya natural lang na darating si Airong sa ngalan ng Ontology Sect. Noong siya ay nasa Templo ng Digmaan, napatunayan na ni Airong ang kapangyarihan ng kanyang hindi nagkakamali na gininto ang katawan. Sa makatuwid, ang sekta ng ontolohiya ay nakahanay lamang sa likod ng tore ng paghahatid ng espiritu sa pagkakataong ito, na naging ika-5 pinakamalaking organisasyon. Masasabing ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganoong katayuan ang sektang ontolohiya sa halos 1,000 taon. Sa orihinal ay magagawa rin ng pamilyang Titan Great Ape, ngunit iginiit ni Yuan Enzhenchen na sabihin na miyembro siya ng Shrek Academy at hindi siya sasali sa ganitong uri ng pagpupulong bilang isang pamilya ng nag-iisa. Pagkatapos ng Airong, may mga pinuno ng ilang malalaking Soul Master na organisasyon. Marami sa kanila ay napaka-prestihiyosong malalaking pamilya na naipasa sa loob ng maraming taon. Halimbawa, minsang nagpanggap si Tangwulan bilang pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus, at ang pamilyang Nine Treasure Glazed Pagoda, na dating mastermind sa mainland at kilala bilang unang auxiliary system sa mundo. Nang maglaon, may isa pang pamilya na nakaakit din ng atensyon ni Tangwulan, dahil, sa isang kahulugan, mayroon pa rin siyang masalimuot na relasyon sa pamilyang ito. Ito ay isang sekta na pinangalanang Clear Sky School. Nang lumitaw ang sect master ng Haotian School, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 40, si Tangwulan, na nakaupo sa kaliwa, ay talagang nabigla. Sino ang Clear Sky School? Pamilya iyon ng kanyang ama na si Tang San, at kasama ang pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus at ang pamilyang Seven Treasure Glazed Tile Pagoda, sila ay sama-samang tinawag na 3 dakilang pamilya. Sila ang pinakamatandang pamilya sa Soul Master World, at napakahaba ng kanilang kasaysayan na nalampasan nito ang Tang Sect at Shrek Academy. Lahat sila ay makapangyarihang mga pamilya sa panahon ng Wan Pala sa panahon ng ama ni Tangwulan, si Tang San. As early as that period, sila na ang pinakamalakas. Nang maglaon, maraming pamilya sa parehong panahon ang unti-unting bumaba o nawala, at ang 3 pamilyang ito lamang ang lumipas. May isip kung gaano kalalim ang kanilang background. Tulad ng sekta ng ontolohiya, ang bawat pamilya ay may ganitong uri ng mga problema, at walang pagkakaroon ng antas ng limit Daoluo sa loob ng maraming taon, na natural na humantong sa unti-unting paghina ng pamilya. Gayunpaman, nang makita ni Tangwulan ang sect master ng Haotian School, hindi niya maiwasang maging malapit. Maging ang kanyang ama na si Tang San, Lolo Tang Hao, o maging ang lolo sa tuhod na si Tang Chen, lahat sila ay nagmula sa pamilyang ito. Ang Clear Sky Hammer ng Clear Sky School ay dating kilala bilang ang pinakamalakas na power attack weapon spirit noong panahon ni Tang San. Isa rin ito sa 2 mahusay na martial arts ng Tang San. Nakakalungkot lang na minana lang ni Tangwulan ang Blue Silver Emperor ni Tang San, at nabigong magmana ng pangalawang martial spirit ni Tang San. Sa kanang bahagi ng tema, ang bituin ay kumikislap. Tulad ni Guo Zhenfeng, ang commander ng Northern Army Corps, maaari lamang siyang umupo sa likod ng bahaging ito.
Hindi naman, sino ang gumagawa sa kanya na pinakamababang senior at pinakamahina sa Northern Army. Ang unang taong nakaupo sa kanang bahagi ay isang matandang lalaki, na may 3 pangkalahatang bituin. Ang lalaking ito ay mukhang napakabisyo, na may maitim na balat, at isang pares ng malaking tansong malakang panilya na mga mata na bahagyang nakausli, at amoy asul ang mukha niya. Ang pagiging makaupo sa tuktok ng panig ng commander ng militar ay walang alinlangan na ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang kina Han Haidaoluo Chenzinji at Shenbi Daoluo Yuguanze. Ang isang ito ay nasa tapat mismo ng tanggulan, at nakatingin siya sa kanya ng seryoso at mabangis na liwanag na kumikislap sa oras na ito. Dong Xian, commander ng Western Legion. Ganoon din ang hepe ng militar. Minsang kilala bilang unang titan ng militar. One green-faced wolf, pinamagatang mabangis na lobo. Extreme Daoluo. Ang berdeng mukha na lobo ay talagang isang napaka-ordinaryong kaluluwa ng martial arts, ngunit tiyak na dahil dito ang taong ito ay minsang gumawa ng reputasyon sa militar. Tulad ng alam ng lahat, mas mataas ang kalidad ng espiritu ng isang Panginoon ng Espiritu, mas malamang na linangin ito sa isang mataas na posisyon. At upang linangin ang mga ordinaryong martial arts spirit tulad ng Green Face Wolf hanggang sa limitasyon ng antas ng Daoluo, ang mga paghihirap na nararanasan dito ay maiisip, at dapat mayroong mga pagkakaiba-iba. Kung walang mutation, imposibleng makamit ang antas ng limitasyon. Ang Western Army ay napakalakas, pangalawa lamang sa Central Army sa Federal Army. Sa isang kahulugan, sila rin ang mga backup ng Blood God Legion. Kapag nagkaroon ng problema sa Blood God Legion na nagbabantay sa Abyss Channel, ang Western Legion ang pupunta para sumuporta sa unang pagkakataon. Ang mabangis na lobong Daoluo na ito ay mukhang bata pa, ngunit sa katunayan siya ay mahigit 60 taong gulang lamang. Kilala bilang tagapagmana ni Chen Xinji. Ang susunod na hakbang ay maaari ring pumasok sa templo ng digmaan ng part-time. Sa ilalim niya, ito ay ang matandang kakilala ni Tang Wulan, ang commander ng Blood God Legion, at Mingjing Daoluo Zhanghuanian. Ang ranggo ng general. Pagkatapos noon ay ang commander ng Northwest Army Corps. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang matikas, laging nakangiti, at may ranggong general. Nagbibigay ng napakapayapa na pakiramdam. Ngunit alam ng lahat na pamilyar sa taong ito na ang tusong ito na tulad ng isang Soro, na kilala bilang matalinong general ng hukbo, ay nag-utos sa Northwest Army sa loob ng maraming taon, at pinalago ang Northwest Army. Sa Federation, ang Central Army, ang Northwest Army, at ang Western Army ay tinatawag na 3 Army Corps. Ang Poseidon Corps, ang Eastern Navy Regiment, at ang Northern Navy Regiment ay tinatawag na 3 pangunahing hukbong dagat. Sa relatibong pagsasalita, mas mahina ang lakas ng Southern Army at Northern Army. Dahil ang Northern Army ay nagbabantay sa matinding hilaga, wala itong lugar para ipagtanggol ang sarili, at ito ay nasa malayong lokasyon at mahirap maglaan ng mga mapagkukunan. Ang mabubuting sundalo ay hindi gustong pumunta sa ganoong lugar. Ang Southern Legion ay dahil kasama ito sa Poseidon Legion, at sa Poseidon Legion, ang Southern Legion ay hindi maaaring maging masyadong malakas. Pagkatapos ng lahat, sa lahat ng Legion, ang Southern Legion lamang ang direktang nabibilang sa pamilya. Kapag nagkaroon ng matinding sitwasyon, ang mga utos ng Angel Family ay mas epektibo pa kaysa sa military headquarters, kaya ang mga resources mula sa Federation ay magiging medyo maliit. Ito ay palaging tinutulungan ng pamilyang Anghel. Mula sa pagkakasunod-sunod ng pagraranggo, ang 8 Legion ay dapat na Central Legion, ang Poseidon Legion, ang Western Legion, ang Northwest Legion, ang Eastern Navy Regiment, ang Northern Navy Regiment, ang Southern Legion, at ang Northern Legion sa order na ito. Ang commander ng Northwest Legion ay pinangalanang Yin Mashang, Wan Yin Shuang Painted Halberd, at Super Daoluo. Bagamat hindi ito Extreme Daoluo, dahil ang Northwest Army ay nasa top 3, nakaupo siya sa likod ni Zhanghuanian. Pagkatapos niya, siya rin ang ranggo ng general, at ito nga ay walang awa na si Daoluo Caodezi. Kaya lang ngayon ay naka-general uniform na rin siya. Sa oras na ito, ang kinakatawan niya ay hindi Tangsect, kundi ang Blood God Camp ng Blood God Legion. Ang pagkakakilanlan ng general sa itaas ay lumitaw sa punong tanggapan. Pagkatapos ni Caodezi, ito ay si Guo Zhenfeng, ang commander ng Northern Army Corps. Pagkatapos ng mga pinunong militar na ito, sila ang mga nangungunang pinuno ng militar na namamahala sa logistic, reconnaissance at iba pang mga heavyweight na departamento. Masasabing dito, nagtipon-tipon dito ang mga nangungunang powerhouse ng Daoluo Federation ngayon at karamihan sa matataas na opisyal ng militar. Sa malaking conference room na ito, mayroong higit sa 10 Extreme Daoluo. Ang gayong engranding okasyon ay napakabihirang maging sa Daoluo Federation. Mayroon ding mga kinatawan ng maraming mataas na antas ng puwersang militar na nagmula sa iba't ibang puwersa sa panlabas na bilog. May mga taong hindi nasisiyahan dahil wala silang upuan. Ngunit nang maramdaman nila ang hininga ng 4 sa likod ni Tang Wulan, walang tumutol. Kahit na ang Extreme Daoluo ay nakatayo, sino ang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano? Pagkatapos ng pakikipaglaban sa Spirit Chuan Pagoda, kasama ang sitwasyon sa oras na ito, alam ng lahat na ang Shrek Academy at Tangsect ay bumalik sa kanilang mga tuktok.
Napatingin si Yu Guanzi kay Chen Xinji sa tabi niya, at tumango si Chen Xinji sa kanya. Umubo ang magic pen na ito na si Dao Luo, at mabilis na huminahon ang mga manunood. Tumingin muna si Yu Guanzi sa mga kinatawan mula sa mga pangunahing Soul Master na organisasyon sa kaliwa, at sinabi sa malalim na boses, una sa lahat, sa ngalan ng militar, tinatanggap ko ang mga kinatawan mula sa mga pangunahing organisasyon. Salamat sa inyong sama-samang pagsisikap kasama ang Federation sa kritikal na yugtong ito sa kontinenteng ito. Sama-samang lumaban sa makapangyarihang mga kaaway. Tumango ang lahat bilang pagpupugay. Mataimtim na sinabi ni Yu Guanzi, naniniwala akong nabasa na ng lahat ang impormasyon tungkol sa Abyss Plane. Ang lakas ng kalaban ay lampas sa ating imahinasyon. Ang antas ng mga kalaban na ito, lalo na ikaw, ang unang pagkakataon sa buhay ko. Tingnan mo. Ang lahat ng impormasyon natin tungkol sa Abyss Plane ay nagmula sa labanan ng 6,000 taon na ang nakalilipas at ang Abyss Channel ng Blood Legioned na taon. Dito, sa ngalan ng Departamento ng Militar, gusto ko munang ipahayag ang aking papuri sa Northern Army. Nagsakripisyo sila ng higit sa 60,000 katao upang harangin ang malakas na kaaway sa labas ng bansa. Ang pinuno ng Guo Army ang unang nangunguna at muntik nang mamatay sa larangan ng digmaan. Sa kaso ng kaaway, itinuring nila ang kamatayan bilang isang kaliwang kabuluhan. Markahan ang iyong mga merito sa militar. Ang mga salita ni Yu Guanzi ay masigla, ang mga labi ni Guo Zhenfeng ay masikip, at ang kanyang mga bilog sa mata ay pula. 60,000 tao. 60,000 kapatid niya iyon. Guo Jun Commander, kinakatawan ko ang militar, salamat. Kasabay nito, tumayo si Yu Guanzi at nagbigay ng karaniwang saludo militar kay Guo Zhenfeng. Bumangon din si Guo Zhenfeng sa parehong oras, nakatayo sa atensyon at sumaludo, Commander-in-Chief, ayaw ko ng anumang mga parangal. Mangyaring ipamahagi ng Federation ang lahat ng mga parangal sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa labanan. Lahat sila ay magagaling, at ang lahat ng kaluwalhatian ay dapat sa kanila. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga luha ng commander ng Northern Legion ay tuluyang bumagsak ng hindi mapigilan. Oo. Duguan na ang ating mga sundalo, at hinding-hindi nahahayaan ng Federation na lumuha pa ang kanilang mga pamilya. I promise you. Matigas na sabi ni Yu Guanzi. Salamat Commander-in-Chief. Umupo ka ulit. Ang tingin ni Yu Guanzi ay dumaan sa mukha ng lahat, at same time niyang sinabi, ngayon ang ating mga puwersa ay halos mag-ipon na. Darating din ang Southern Army pagkalipas ng ilang araw. Hindi na tayo makapaghintay pa, dahil hindi natin alam kung ano ang kasalukuyang kailaliman. Ilang powerhouse na ang dumating sa ating kontinente ng Dao Luo. Kailangan nating lahat gawin ang lahat ng ating makakaya upang maibigay ang mga ito. Pagkasabi nito, huminto siya at lumingon kay Tang Wulan sa kaliwang posisyon, nakita na ng lahat ang video at impormasyon. Ang gintong Dragon Spear ng Master ng Tang Sect ay ang tanging sandata na makakapidyaw sa Abyss Plane sa kasalukuyan. Kung ikukumpara sa 6,000 taon na ang nakaraan, maswerte tayo. At least may kakayahan tayong talagang pahinain ang kalaban, kung kaya't iminumungkahi ko iyon sa susunod na labanan ng Tang. Be the core. Papatayin natin ang mga nilalang sa kailaliman ng buong lakas kasabay nito, kung wala kang pagtutol, gagawa ako ng mga madiskarteng deployment. Natural na imposibleng itago ang katotohanang nilalamon ng gintong dragon na sibat ang enerhiya ng kalaliman, dahil ito ang magiging pinakamalakas na sandata ng Federation laban sa eroplanong kalaliman. Sa oras na ito, walang posibilidad ng pagtatago sa lahat. Si Tang Wulan mismo ay nag-isip na ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa sinaunang puno ng buhay. Bilang karagdagan, ang Tang Sect at Shrek Academy ay nakarating sa maraming powerhouse sa oras na ito. Sapat na para protektahan siya. Bilang karagdagan sa Abyss Sovereign, tila kahit na ang pinakamataas na emperador-level powerhouses ng ibang Abyss Planes ay hindi magiging ganoon kadaling saktan si Tang Wulan. Kung tutusin, maraming extreme Dao Luo ang nagbabantay sa kanya sa paligid niya, at may higit pang pag-iral ng subtree ng buhay. Sandali lang. Habang si Yu Guanzi ay magpapatuloy sa pagsasalita at magsisimulang maglatag ng diskarte, isang medyo hindi pagkakatugma na boses ang biglang tumunog. Napatingin ang lahat sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog, at ito ang Panginoon ng Spiritual Pagoda, ang walang hanggang silangan na hangin. Kumunot ang noo ni Yu Guanzi, anong hindi pagkakasundo mayroon ng Lord of the Ancient Pagoda. Ang kailangan kong ipaalala sa inyo ay kahit na anong personal na hinaing ang naruroon sa kaaway, lahat ay dapat bumitaw. Kung sino man ang makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon dahil sa mga personal na kadahilanan, iyon ay makasalanan ng Federation. Napangiti si Chenggu Dongfeng nang walang pakialam, ang Commander-in-Chief, huwag magmadaling aitag ang iyong sombrero. Dahil iniimbitahan ng Commander-in-Chief ang lahat na pumunta para talakayin ang plano ng labanan, dapat may proseso ng negosasyon at walang magagawa ang mga tao kundi magsalita, tama. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yu Guanzi, pakisabi, Lord Chenggu Pagoda. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, sa lahat ng impormasyon, wala akong tutol. Siyempre, pumayag din akong gumawa ng agarang aksyon. Alisin ang sakuna na dulot ng mga nilalang sa kalaliman sa lalong madaling panahon.
Gayunpaman, kung si Tangwulan lang ang ubod, sa palagay ko ito ay lumipas na ang ilan. Kapag nagkaroon siya ng problema, hindi ba ito magiging sanhi ng pagkatalo ng lahat ng laro? O, anong mga problema sa tingin ng Chenggu Pagoda ang mangyayari? Kalmadong tanong ni Yu Guanzi, ngunit alam ng lahat ng nakakakilala sa kanya na kapag mas mahinahon ang hepe ng militar na ito, mas masama ang kanyang kalooban. Hindi rin binente ni Chenggu Dongfeng si Guanzi, bahagyang ngumiti, at sinabing, iyon na, Commander-in-Chief. Bilang karagdagan sa master ng Tang Sect, mayroon din tayong artifact sa Spirit Tower na maaaring lunukan ang enerhiya ng Abyss Plane. Kaya naman iminungkahi ko na hindi ito gamitin. Ang master ng Tang Sect ay isang tao bilang center master. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa conference room, at maging si Tangwulan ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Mayroon ding espiritual na tore. Kung ang Spirit Spreading Pagoda ay may ganoong artifact, bakit hindi ito lumabas 6,000 taon na ang nakalilipas? Nilingan niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Chenggu Dongfeng, na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Si Chenggu Dongfeng ay hindi tumingin sa kanya, tumingin lang kay Yu Guanzi. Kung mapapatunayan mo ito, tiyak na ito ay isang mahusay na bagay para sa digmaang ito. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Yu Guanzi. Mula sa pananaw ng pangkalahatang digmaan, ang isang core ay tiyak na hindi nababaluktot at kapaki-pakinabang gaya ng dalawang core. Itinaas ni Chenggu Dongfeng ang kanyang kamay, at isang taong nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran niya ay dahan-daang lumabas. Dahil ibinaling ni Tangwulan ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyong ito, natural niyang nakita ang mga tao na dumarating sa isang sulyap. Sa katunayan, naramdaman na niya ang pagdating nito. Dahil lang sa sitwasyon sa oras na ito, hindi na namin siya mapagtuunan ng pansin. Lumapit si Guyan kay Chenggu Dongfeng, itinaas ang kanyang kanang kamay, at ang isang sinag ng pilak na liwanag ay naging isang sibat at lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Nang lumitaw ang Silver Dragon Spear na ito, ang mga natural na molekula ng elemento sa hangin ay biglang naging malakas, at kahit isang malagkit na texture ay lumitaw. Walang duda na ito ay isang artifact. Silver Dragon Spear. Nang makita ang mahabang sibat na ito, hindi mapigilan ni Tangwulan na mataranta. Ito ay malinaw na sibat ng pilak na dragon ni Nair mula pa noong una. Mula noong mga pagbabago sa pagitan ni Guyu at Nair, palaging may misteryo sa kanyang puso. Sa oras na ito, nang makitang lumitaw ang Silver Dragon Spear, hindi ko maiwasang makaramdam ng halo-halong, at nagkaroon ng marahas na mood swing ng ilang sandali. Bilang isang resulta, mayroong isang bahagyang concretization ng pag-iisip sa paligid ng katawan. Sa kabutihang palad, nalaman niya ito sa oras at agad na nakontrol ang kanyang mga pagbabago sa pag-iisip, upang hindi lumitaw ang eksena kung saan sila ni Nair ay nanunood ng maliwanag na buwan sa dagat ng magkasama sa simula. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, si Guyana ay isa sa 4 na dumaan sa espiritu ng ating Spirit Pagoda. Dahil lamang sa pagpapabuti ng kanyang antas ng cultivation, siya ay na-promote na maging Deputy Tower Master ng Spirit Pagoda. Ang kanyang Silver Dragon Spear ay nagkataong napakahusay din para sa mga nilalang sa kalaliman. Malakas na pagpigil. Kaya dapat ay isa rin itong malaking papel sa larangan ng digmaan. Course. Kung binigyan mo ng pansin ang orihinal na paligsahan ng Tore ng Espiritu, dapat nakita mo ito. Pagkasabi noon, huminto siya, sa wakas ay bamaling ang kanyang mga mata sa gilid ni Tangwulan, bahagyang ngumiti, at sinabing, sa simula, ang Tang Sect Master ay natalo sa ating Spirit Pagoda, ang Silver Dragon Princess. Lahat ay may mga artifact. Sa kakayahang pigilan ng mga nilalang sa kailaliman, dapat bang si Guyana ang higit na nasa kaibuturan? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, nagkaroon ng tunog ng diskusyon sa conference room. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan na minsang natalo si Tangwulan kay Guyana, at ito ay na-broadcast ng live sa panahong iyon. Sinamantala rin ng Shrek Academy ang tunay na muling pagsibol ng blind date meeting. Mataimtim na sinabi ni Yu Guanzi, ang bagay na ito ay pambihira, hindi isang maliit na bagay. Guro ng sinaunang pagoda, sigurado ka bang ang sibat ng Silver Dragon na ito ay makakapigil din sa mga nilalang sa kailaliman? Kinuha ni Chenggu Dongfeng ang isang maliit na soul guide mula sa kanyang mga braso at inilagay ito sa mesa, pinindot ito sa soul guide, at biglang lumitaw ang isang holographic na imahe. Ito ay isang pilak na figure, na may malalaking pakpak na pilak na nakabuka sa likod nito, at ang pilak na sandata ng labanan na nagniningning na may makulay na halo ay nakatikip sa buong katawan, na napakarilag. Sa himpapawid, dumaan siya na parang pilak na kidlat, at sa susunod na sandali, nabangga na niya ang hukbo sa kailaliman mula sa gilid. Kahit saan siya magpunta, hindi siya magagapi. Ang isang malaking halaga ng makapal na kulay abu-itim na daloy ng hangin ay tumaas, ngunit mabilis na nilamon ng pilak na liwanag. Nagbago ang pananaw at naging unang pananaw ng tao. Nakita ko ang mga bilog ng makukulay na sinag na patuloy na sumasabog sa kanyang katawan, pinapatay ang mga nakapaligid na nilalang sa kailaliman. Sa pagkakataong ito ay malinaw kong nakikita na ang kulay abong itim na agos ng hangin ay lumitaw lamang, at agad itong nilamon ng sibat sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, nagpakawala siya ng mahabang alulong, biglang bumangon sa hangin, at agad na bumangon sa hangin.
Kung titingin sa ibaba, kitang-kita mo na ang isang malaking kuweba na lumawak na sa mahigit 3 kilometro ang diametro ay lumilitaw sa lupain ng matinding hilaga. Sa paligid ng kuwebang ito, walang yelo at nyebe, tanging malalaking patak lamang ng kulay abo at itim. Kumalat sa paligid. Mayroong hindi mabilang na mga nilalang sa kailaliman. Sa oras na ito, dahil sa kanyang hitsura, isang malaking bilang ng mga high-level abyssal na nilalang ang dumagsa sa kanyang direksyon. At ang hangin ay napuno na ng makapal na kulay abo-itim na ambon. Lumingon ang pilak na figure, at isang cyan na ilaw ang kumislap sa likod niya. Isang malakas na cyan light ang sumabog at naging isang malaking frost, na naging sanhi ng kanyang bilis na makalusot sa sound barrier halos kaagad, at siya ay umalis sa isang kisap mata. Binuksan ang distansya mula sa Abyss Channel. Dito nagtatapos ang larawan. Ang buong proseso ay 10 segundo lamang. Ngunit ganap nitong isiniwalat kung ano ang gustong ipakita ni Chenggu Dongfeng. Walang duda na ang taong nakasuot ng battle armor, at halatang isang 4-character battle armor, ay ang Silver Dragon Princess na si Guyana sa kanyang harapan. Pumunta siya sa Abyss Channel gamit ang sarili niyang kapangyarihan para patunayan ang gamit ng Silver Dragon Spear. Buong pagmamalaking sinabi ni Chenggu Dongfeng, nakita na ito ng lahat. Ito ang papel ng Silver Dragon Spear. Naniniwala ako na hindi ito magiging mababa sa gintong Dragon Spear ng Master ng Tang Sect. Bukod dito, si Guyana ay matapang na pumunta sa front line. Kaagad na ibigay ito sa command headquarters para sa pagsusuri. Ito ang ganap na first-hand na impormasyon na makukuha natin. Ang satellite ay hindi makita ang mga kondisyon sa ibaba ng far north, dahil ang kalangitan sa itaas ay ganap na natatakpan ng makapal na kulay abo-itim na fog. Tama si Chenggu Dongfeng, ito ang unang tunay na makabuluhang reconnaissance. Ang ilang mga reconnaissance plane ay naipadala na rin dati, ngunit lahat sila ay umalis ng walang pagbalik. Ang data ng imaheng ito ay talagang napakahalaga sa digmaang ito. Ang impormasyong ito ay talagang mahalaga, at ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa aming mga susunod na aksyon. Ang mabangis na lobo na si Dao Luo Dongzi, na nakaupo sa unang lugar sa kanan, ay mahinahong sinabi. Medyo kakaiba ang boses ng taong ito, paos na paos, at medyo pangit. Ngumiti si Dongzian at sinabing, ang dalawang core ay talagang mas mahusay kaysa sa isa. Bukod dito, ang kasalukuyang teknolohiya ng paggabay sa kaluluwa ay hindi maihahambing sa 6,000 taon na ang nakalilipas. Lahat ng enerhiya ay may istruktura ng enerhiya nito, at ang enerhiya ng kailaliman ay pareho. Hindi ako naniniwala. Matatagpuan ba ng mga abyssal na nilalang na ito ang ating pinakabagong teknolohiya? Nakaupo sa panimulang posisyon, sumimangot si Zhang Huanian at sinabing, General Dong, hindi mo masasabi iyan. Nasubukan na namin ang halos lahat ng advanced na sandata sa mga nilalang sa kailaliman. Sa ngayon, wala pang sandata na makakapagdulot ng mga nilalang sa kailaliman. Mabisang pagpatay. Tanging ang gintong Dragon Spear lang ang may makabuluhang epekto. Sa simula, sa panahon ng pag-agos ng tubig, ang ginto ay ginamit. Dragon Spear upang makipagtulungan sa hanay ng mga Diyos ng dugo, na pinigilan ng kalaliman at tinaboy ang kalaliman na banal na monarko. Speaking of this, parang may bigla siyang naisip, na patitig kay Guyana, Sa oras na iyon, tila may babaeng ito. Sa oras na iyon, siya at si Tangwulan sa wakas ay nagsanib puwersa upang itaboy ang Sage of the Abyss. Ngunit, ano ang relasyon nila ni Tangwulan? Masasabing siya ang nagligtas kay Tangwulan noong panahong iyon. Bukod dito, mayroon silang Golden Dragon Spear at Silver Dragon Spear. Kung hindi mahalaga, walang naniniwala. Inalis na ni Guyana ang kanyang Silver Dragon Spear at tumabi. Sinabi ni Dongzian, simple lang din iyon. Ang mga sundalo ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isang panig ay may dalang artifact. Ang partikular na plano ng labanan ay tila kailangang baguhin. Bahagyang kumunat ang noo ni Yu Guanzi, at halatang hindi maganda ang kanyang mga mata. Si Dongzian ay walang alinlangan na may suot na pantalon kasama si Chenggu Dongfeng. Hindi nila sinasabi ito ng maaga o huli. Sa oras na ito lamang naitaas ang sibat ng Silver Dragon. Ang nakaraang command ng combat plan ay iginuhit. Kung babaguhin mo ang plano ngayon, magtatagal pa ito. Hindi ko rin hahayaang kumilos ang Tang Sect Master at ang sinaunang Deputy Tower Master. Alinsunod pa rin ito sa orihinal na plano. Sabi ni Yu Guanzi sa malalim na boses. Sinabi ni Dongzian ng walang pag-aalinlangan, Commander-in-Chief, sa tingin mo ba ang Tang Sect at Shrek Academy ay team time na makikipagtulungan sa Spirit Spreading Pagoda? Magkasama sila, natatakot ako na magiging negatibo at positibo sila, tama ba? Ikaw. Galit ang mukha ni Yu Guanzi. Ito ang pangalawang beses na tinanggihan siya ni Dongzian. Bilang Commander-in-Chief ng Federal Army, ang nangungunang 3 pinuno ng militar. Paanong walang galit sa puso niya? Ang mabangis na mga mata ni Dongzian ay kumikislap, ngunit hindi siya natakot, at tumingin kay Yu Guanzi. Palagi silang magkaaway, at si Dongzian ay hindi kumbinsido kay Yu Guanzi. Ang Western Core ay palaging nireranggo sa likod ng Central Core, bilang pangalawang hukbo sa loob ng 10,000 taon, at ang dalawang panig ay hindi kabilang sa parehong kampo. Si Yu Guanzi ay ipinanganak sa isang tipikal na pamilya.
Nakatanggap siya ng pinakamahusay na edukasyon mula noong siya ay bata pa. Siya ang ipinagmamalaking anak ng langit. Hindi tulad niya, ipinanganak si Dong Xian bilang isang karaniwang tao, at ginawa niya ang lahat sa kanyang sarili. Mag-ipon ng mga merito ng militar at sa kalaunan ay maging commander ng hukbo. Sa makatuwid, sa anumang paggalang, lahat sila ay mga kinatawan ng congenital discord. Ito rin ang dahilan kung bakit pinaalalahanan ni Yu Guanzi si Tang Wulan ng kabaitan noon, at nagkaroon din siya ng ideya na manligaw kay Tang Sect at Shrek. Kahit na ang Shrek Academy at Tang Sect ay palaging neutral, ang neutralidad ay hilig din. Talagang ayaw niyang magalit sa Tang Sect at Shrek Academy. Siyempre, hindi inaasahan at masakit na magbigay ng artifact. Sige, anong pinagtatalunan niyong dalawa? Kumunat ang noo ni Chen Xinji at sinabing. Ibinuka ni Dong Xian ang kanyang bibig. Magsasalita pa lang, hinayla siya ni Yin Mash ang sa gilid ng damit niya, bago niya nilunok ang mga salitang lumabas sa labi niya. Mahinang sinabi ni Chen Xinji, Guanzi, maaari mo munang sabihin ang plano, pag-usapan natin ito. Sa mga militar, si Chen Xinji ay hindi lamang isang matayog na posisyon, kundi pati na rin ang pinakamataas na seniority. Maliban kay Yutian Dao Luo Guanyo, halos lahat ng mga general na naruroon ay kanyang mga pamangkin. Kung hindi dahil sa walang hanggang langit, nasa kanya na sana ang posisyon ng Commander-in-Chief. Pinigilan ni Yu Guanzi ang kanyang emosyon at hindi na makita si Dong Xian. Sinabi niya na walang pakialam, ang aksyon ay isinaayos tulad nito. Ang tatlong fleets ng Poseidon Corps, ang North Navy Regiment, at ang East Navy Regiment ay nagpadala ng lahat ng mga dibisyon ng mecha sa lupain upang makipagtulungan sa hukbo. Kasabay nito, bilang suporta sa apoy. Pagkatapos nating matukoy ang lokasyon, ang tatlong pangunahing fleets ay unang magsasagawa ng carpet bombing ng army sa isang carpet bombing. Ang ikalawang round sa prosesong ito, ang master ng Tang Sect ay kinakailangang hawakan ang gintong dragon na baril sa ilalim ng proteksyon ni B sa front line, lunukan ng abyssal energy na nalilikha ng pagkamatay ng abyssal creature hanggat maaari, at sa gayon ay hamina sila. Kasabay nito, ang mga puwersang panglupa ay sumusulong at nagpapakalat ng mga linya ng depensa. Sa suporta ng firepower, ang pagkubkob sa Abyss Channel ay matatapos sa lalong madaling panahon. Ang mise-en-scene ng lakas ay mapapanatili at ang pambobomba ay magpapatuloy. Ito ay ganap na masusugpo sa pamamagitan ng mabigat na firepower. Ang plano ng pambobomba ay nahahati sa tatlong round, at ang bawat round ay isinasagawa ng Navy at Air Force sa isang loop. Pagkatapos ng tatlong round ng pambobomba, ang hukbo ay pumasok at naglilinis sa larangan ng digmaan. Ang daanan ay selyado. Ang hukbo ay pinamumunuan ng Central Core na nilagyan ng mabibigat na sandata ng ayon. Ang iba pang mga legion ay ang mga pinuno. Auxiliary din. Makipagtulungan upang mabigla ang malakas sa eroplanong kalaliman. Ang aming diskarte ay isali muna ang malalakas sa Abyss Plane, at magdulot ng matinding pinsala sa mga low-end Abyss na nilalang, at pagkatapos ay bumalik upang i-target ang malalakas na iyon at patayin sila hanggat maaari. Pagkatapos ay i-seal ang Abyss Channel. Ito ang pangkalahatang diskarte, at maraming detalye para sa partikular na pagpapatupad. Ito ay ganap na binalak at detalyado ng pangkalahatang staff. Lahat ng mga order ay ibibigay sa lahat ng mga unit sa lalong madaling panahon. Ang planong labanan na ito ay malinaw na pinag-isipang mabuti. Tama si Dong Xian sa isang bagay. Kung ikukumpara sa 6,000 taon na ang nakalilipas, ang teknolohiyang gabay ng kaluluwa ay umunlad ng husto, at mayroong maraming uri ng mga sandata ng malawakang pagkawasak. Bukod dito, ang konsentrasyon ng mga puwersa ng buong Federal Army ay katumbas ng konsentrasyon ng lahat ng mga armas at kagamitan. Ang ganitong uri ng coverage bombing ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi nang walang anumang problema. Sa prosesong ito, ang pinakamahalagang bagay ay hindi upang patayin ang kalaban, ngunit upang pahiniin ang kalaban. Kaya naman, iminungkahi ni Yu Guanzi na si Tang Wulan ay dapat nasa front line. 6,000 taon na ang nakalilipas, ang koalisyon ng tao ay higit na nagdusa dahil hindi sila kayang patayin ng mga nilalang sa kailaliman. At ngayon, nalutas na ang problemang ito kasama ang pagkakaroon ng Golden Dragon Spear. Sinabi pa ni Yu Guanzi, sa buong proseso ng labanan, ang pinakamahalagang bagay ay ang ginintoang dragon na sibat ng Tang Sect Master ay nilalamon ang enerhiya ng kailaliman. Ang Tang Sect Master ay pinakapamilyar sa Tang Sect at Shrek Academy. Sa makatuwid, gusto kong anyayahan ang Tang Sect sa The Shrek Academy's Extreme Daoluo level na gagawin din ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang protektahan ang Sect Master. Tumango si Tang Wulan. Bagamat tanging si Guyan Liangying lamang na nakauniforme ng militar ang lumitaw sa kanyang isipan sa oras na ito, kailangan niyang magsikap na ituon ang kanyang diwa sa labanan sa harap niya. Wala tayong problema dito. Ang Ren Artillery ay nagpaputok, maliban kung ito ay ang antas ng Killing God level fixed soul guided artillery shell, kung hindi, imposible pa rin na saktan ang powerhouse sa antas ng Extreme Daoluo. Ang plano ng labanan ay diretso, ngunit walang alinlangan na ito ang pinaka-epektibo. Mula sa planong ito ng labanan, makikita kung gaano kahalaga ang mga sakripisyo ng Northern Army noon. Kung hindi dahil sa mga abyssal na nilalang na limitado sa sukdulang hilaga, ang sitwasyong kakaharapin niya ay pagguho.
Biglang sinabi ni Chenggu Dongfeng, mula sa sitwasyon ng reconnaissance ni Nier, ang pasukan ng daanan ay dapat na nasa loob ng hilagang core circle ng Far North. Ang klima ay napakalamig at masama ang panahon. Iminungkahi ko pa rin ang dibisyon ng mga tropa. Sa ganitong paraan, ang pagkakataon ay magiging mas malaki. Kapag ang buong pag-atake, isang malaking halaga ng abyssal na enerhiya ay maaaring makabuo ng mag-isa sa loob ng maikling panahon, at maaaring hindi makabuo ng lakas ng Tang sa loob ng maikling panahon. Lahat ng ito, si Dong Xian ay kumanta at sinabing kasama niya, sa tingin ko ay totoo rin. Ang pangkalahatang plano ng labanan ay okay. Kaya lang, nilalamon nito ang abyssal energy at hinahati ito sa dalawang bahagi. Ang ating Western Army at Northwest Army ay maaaring maging responsable sa pagprotekta sa sinaunang Deputy Tower Owner. Ang kahilingan ay maaaring ituring na makatwiran, hindi bababa sa mula sa pananaw ng mga operasyong militar, ang epekto ng paggawa nito ay walang alinlangan na mas mahusay. Mahina na sinabi ni Yu Guanze, kung ito ang kaso, bahagyang baguhin ang plano ng labanan. Mangyaring si Tang Sect Master at Ancient Deputy Pagoda Master ay bawat isa bilang core para lumahok sa labanan. Biglang sinabi ni Chen Xinji, isa man o dalawa, sasabihin ko muna, ang labanang ito ay may malaking kahalagahan. Ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng buong kontinente. Ang lahat ng personal na hinaing ay dapat munang ilagay. Kahit nahatiin ito sa dalawa, ito rin ay maging magbantay at tumulong. Kung sino man ang magkamali doon, huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang. Natawa si Dong Xian, Shen, huwag kang mag-alala, matagal na tayong sundalo, masasabi pa ba natin kung alin ang mas mahalaga? Bahagyang tumingin sa kanya si Chen Xinji, ito ang pinakamahusay na paraan. Ang susunod na talakayan ay ang mga detalye ng kabuuang labanan. Hindi na muling nagpakita sina Dong Xian at Chenggu Dongfeng. Ang natitirang oras ay tila napaka-kooperatiba. Ngunit alam ni Tang Wulan na ang kanilang layunin ay nakamit. Ang dalawang hukbo ng Western Army at ng Northwest Army ay hiwalay sa kabuuan, na nangangahulugan na si Yu Guanzi, ang Commander-in-Chief, ay maaaring hindi makapag-utos sa kanila. Mula sa pananaw ni Dong Xian, magiging mas madali para sa kanya na magpadala ng hukbo, at ang pakikipag-ugnayan sa Spirit Spreading Tower ay natural na magiging mas tahimik. Ngunit sa pananaw ni Yu Guanzi, ito ang hudyat na ang dalawang legion ay handa na hindi sumunod sa kanyang dispatch. Dati, kapag si Chen Xinji ang Commander-in-Chief ng 300 lakas, ayos lang, at kaya pa niyang sugpuin si Dong Xian, ngunit sila ni Dong Xian ay magkaaway. Siya ang Commander-in-Chief ng operasyong ito. Sa katunayan, mayroon siyang premonition para kay Dong Xian. Magkakagulo. Ngunit sa kabaligtaran ng pag-iisip, kung ang dalawang panig ay nagpapalitan ng katayuan, maaari niyang gawin ang parehong bagay. Ang bawat isa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay isang pangkat ng mga kapatid, at kung sila ay magiging kanyan sa ilalim ng utos ng iba, tiyak na hindi nila ito kakayanin. Tumagal ng kalahating araw ang combat meeting, at natapos ang meeting sa kalagitnaan ng araw. Halika muna rito ngayon, at lahat ng partido ay maghahanda sa lalong madaling panahon. Sa tanghali bukas, ang pangkalahatang opens iba ay ilulunsad. Tumayo si Yu Guanzi at mariing sinabi. Ang tanghali ay ang oras kung kailan ang araw ay ganap na ganap, at ito rin ang oras kung saan ang masasamang Espiritu Master ay medyo pinigilan. Walang alinlangan na angkop na maglunsad ng pangkalahatang pag-atake sa oras na ito. Tumayo ang lahat, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Matapos bumangon si Tang Wulan, tiningnan niya ang kanyang nananaginip na tao halos hindi namamalayan sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, nakatingin din si Guyana sa kanya. Hindi gaanong nagbago ang hitsura ni Tang Wulan. Sa kanyang antas ng paglilinang, kasama ng kanyang mahusay na pisikal na lakas, sa loob ng isang tiyak na edad, walang anumang pagbabago. Ang tanging bagay na nagbabago ay maaaring ang hitsura sa mga mata. Sa pagtingin sa kanya ng malapitan, malinaw na naramdaman ni Guyana na ang kanyang mga mata ay naging mas malalim at mas pinigilan. Tila nagtagpo sa loob ang mga nailabas na emosyon. Ang mapayapang mga mata ay hindi nakakakita ng anumang pagbabago sa mood, ngunit nang tumingin siya sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Guyana na manginig. Pagkatapos ng lahat, sila ang pinakamalapit na relasyon na mayroon sila kailanman. Hindi mabilang na mga alaala ang nagtagal agad sa aking puso. Kung hindi para sa magkabilang panig na sadyang gumamit ng pagpigil, natatakot ako na ang pagkonkreto ng pag-iisip ay lilito sa unang lugar. Si Tang Wulan ay lihim na bumantong hininga sa kanyang puso, at hindi nagpatuloy upang kumustahin. Magkaiba ang dalawang kampo, at ayaw niyang magdulot ng anumang gulo para kay Guyana. Napakalinaw na ng kanyang pag-iisip, at mayroon din siyang sariling plano. Pagkatapos ng insidenteng ito, palaging magkakaroon ng pahinga sa spirit transfer ang pagoda. Sa oras na iyon, kahit ito ay ninakawan, ibabalik niya si Guyana sa kanyang tabi. Guro ng Tang Sect. Sa sandaling ito, isang boses na hindi nagustuhan ni Tang Wulan ang narinig. Nilingan ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, at nakitang nakatayo si Chenggu Dongfeng sa kanyang harapan. Ano ang problema ng master ng sinaunang pagoda? Mahinang tanong ni Tang Wulan. Biglang ngumiti si Chenggu Dongfeng, na may malalim na kahulugan, wala lang, hilingin mo lang na good luck.
Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, kung gayon, swertehin ko ang master ng Chenggo Pagoda. Sana makita-kita pagkatapos ng digmaang ito. Sinabi ni Chenggo Dongfeng, hindi naman totoo yan. Kung tutuusin, hindi naman ako ang target ng pambabatikos. Hindi na nagsalita si Tang Wulan bagkus ay naglakad na siya pasulong. Sa oras na ito, hinaharangan siya ng sinaunang hanging silangan, at patuloy siyang sumulong na halatang tatamaan siya. Ngunit si Tang Wulan ay tila walang nakitang sinuman sa kanyang harapan. Naglakad lang pasulong. Nagbago ang kutis ni Chenggo Dongfeng, at sa sandaling iyon, isang malakas na hangarin sa pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit nang dumating si Tang Wulan sa kanyang harapan, pagkatapos ng lahat, iniwasan niya ito ng patagilid. Dahil sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, hindi ko ito ganap na naiwasan, at ang balikat ni Tang Wulan ay hamagod mula sa kanyang dibdib, at masakit ito ng husto. Umalis si Tang Wulan nang hindi lumilingon. 4 na ultimate Daoluo ang sumunod sa kanyang likuran. Nang mapadaan silang 4 sa Chenggo Dongfeng, biglang lumingon si Amorous Daoluo Zhang Xin at nakangiting sinabi kay Chenggo Dongfeng, Eternal Pagoda Master, may ganyang pangungusap, bakit hindi ka hamarang? Haha. Pagkatapos magsalita, naglakad na siya paalis. Naging berde ang mukha ni Chenggo Dongfeng, at hindi niya namamalayan na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Lumapit na sa kanya si Guyan sa oras na ito, at nag-aalalang nagtanong, Tower Master, okay ka lang ba? Huminga ng malalim si Chenggo Dongfeng, kumalma ang kanyang mukha, wala lang. Hayaan mo lang silang ipagmalaki ito. Fair na. Nang makitang umalis si Tang Wulan, talagang puno siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Masasabing personal niyang napanood si Tang Wulan sa hakbang-hakbang. Mula sa pagiging walang pakialam sa una, hanggang sa unti-unting pagtuunan ito ng pansin, hanggang sa unti-unting pagtuklas ng hindi mapigil at gustong pagtagpuin, at ngayon, ang binatang ito na nasa 20s ay umabot sa isang pag-iral na maaaring maging katumbas ng kanyang sarili, kahit na higit sa kanyang sarili. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay tila naganap sa loob ng maikling panahon, ngunit ginawa nilang hindi katanggap-tanggap ang Chenggo Dongfeng. Kung bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, gaano man kalaki ang ibinayad niya, tiyak na papatayin niya ang binatang ito. Walang pinuno si Kunlong, kahit na ang Shrek Academy ay hindi makabangon muli ng ganoon kabilis. Bumalik sa istasyon sa tabi ng Life Subtree. Ang kwartel ay napakasimple. Katatapos lang nito sa simpleng metal structure, kahit kwarto ito ni Tang Wulan, medyo mas malaki ito, na may mas malaking table para mapag-usapan ng lahat. Ang mga matataas na opisyal ng Tang Sect at Shrek Academy ay nakatipon dito sa oras na ito. Ang Spirit Spreading Pagoda ay gagawa pa rin ng mga bagay pagkatapos ng lahat. Dapat ay pinatay sila sa isang iglap. Kung hindi dahil sa hitsura ni Old Shen, kung wala ang Spirit Spreading Pagoda ng Eternal Family, hindi ako maglalakas loob na gawin ito. Malamig na sabi ng walang awa na si Daoluo Caudeze. Sinabi ni Tang Wulan, sa oras na iyon, wala talaga kaming magagawa sa Spirit Pagoda, at ang pangkalahatang sitwasyon ay ang pinakamahalagang bagay. Ngayon ay talagang gusto naming magbantay laban sa panghihimasok sa kanilang mga aksyon. Sa sitwasyon kung saan ang mga tropa ay nahahati sa dalawang grupo, kami ang pinakamahusay. Dapat tandaan na hindi sila sumusuporta. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang panig ay umaatake mula sa magkaibang direksyon, kung ito ay dapat sa western, kung saan okay lang ang army, kung ito man ay dapat sa western. Ang Northwest Army sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon ng kaaway, hindi sila dapat manggahas ito ay masyadong halata. Tumango si Yali, tama na gumawa tayo ng iba't ibang paghahanda sa ngayon. Anyway, hindi ba ang combat mission ng ating Tang Sect ay ipagtanggol si Wulan? Gawin mo lang ito ng maayos. Sa oras na iyon, tinitingnan ng pangkalahatang sitwasyon, kung ang lahat ay stable, nasa tabi tayo ni Wulan. Sa harap ng ganap na lakas, hindi nila magagawa ang anumang gusto nila. Sa sandaling ito, mayroong isang magandang boses na pamilyar kay Tang Wulan. Ulat. Sinabi ni Tang Wulan, pakipasok. Bumukas ang pinto, at pumasok sa labas ang isang magiting na babaeng sundalo. Hindi ba ang Long Yuzo ang ilang araw na hindi nakikita? Noong una, pagkatapos bumalik ni Long Yuzo Jiang sa Blood God Legion noong Mayo, naghiwalay sila. Hindi ko inaasahang babalik ako sa pagkakataong ito. Tumayo si Long Yuzo sa atensyon at sumaludo. Magulat sa general, narito ang Blood God Squad para magulat. Sa utos ng commander ng Legion, pupunta kami para ipadala mo. Napaka-formal niyang sinabi, ngunit ang kanyang magagandang mata ay laging nakatitig sa mukha ni Tang Wulan. Hindi maitago ang excitement. Tuwang-tuwa rin si Tang Wulan na makita siya. Sa simula, kapag ako ay pinakamahirap, pumunta ako sa Blood God Legion, at patuloy akong nagpapabuti sa mga kasosyong ito, at sa wakas ay lumabas upang muling itayo ang Shrek. Ang ganitong uri ng pagpapalagayang loob ay napakalalim, kaya paano ka hindi magiging masaya na makita ang kanyang Tang Wulan? Yuzo, maupo ka. Nandito rin ba sila sa Mayo? Nakangiting tanong ni Tang Wulan. Tumango si Long Yuzo, oo, maraming Blood Dragon Squad, at bumalik silang lahat sa team. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, maganda iyan. Kaya lang, maaari kang sumali sa aming combat meeting.
Umupo lang si Long Yuzo sa huling posisyon, ngunit hindi umaalis ang kanyang mga mata sa mukha ni Tang Wulan, at napakaraming extreme download na naruroon ang nabigong maakit ang kanyang atensyon. Sinabi ni Tang Wulan, bukas ay aatake, at lahat ng mga korona ng Shrek Academy ay magbabantay sa akin. Sa ilalim ng mga korona ng pagsinta at kalupitan, mangyaring utusan ng Tangmen Daoluo Palace Fighting Brigade. Mananatili kaming hindi magbabago. Sundin ang lahat ng pagbabago. Ang plano ng labanan ay naisakatuparan. Makipag-ugnayan at makipag-usap anumang oras. Tumango si Cao Dezi. Sa larangan ng digmaan ng ganitong sukat, ang magagawa lang nila ay ang umangkop anumang oras. Ang Fighting Brigade ay ang misteryosong puwersa ng Tang Sect, na may maliit na bilang na 2,000 tao lamang. Ngunit sila ang mga ganap na elite ng Tang Sect. Matapos wasakin ang punong tanggapan ng Tangmen ng pambobomba, mabigat ang pagkatalo. Ngunit ang Fighting Brigade na ito ay palaging nagsasagawa ng lihim na pagsasanay sa labas, at masasabing ito ay isang mahalagang puwersa sa core ng Tang Sect. Sa pagkakataong ito, upang labanan ang Abyss Plane, pinakilos din ito. May isip ng isang tao kung gaano kalaki ang kahalagahan ng Tang Sect sa digmaang ito. Yuzo, guguluhin kita na makipag-ugnayan sa akin sa oras na iyon. Makikipag-ugnayan tayo sa Central Army anumang oras. Oo. Muling tumayo si Long Yuzo at magalang na sinabing oo. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, maupo ka, hindi tayo hukbo dito, at wala tayong masyadong etiquette. Bahagyang ngumiti si Long Yuzo, at saka muling umupo. Sa pagtingin sa magagandang mata ni Tang Wulan, maraming kulay. Noong unang panahon, isa pa rin siya sa sarili niyang mga sundalo. Nung una ko siyang nakita, akala ko lang ay maganda siya. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang taon, nakatayo na siya sa tuktok ng Mainland Soul Master. Nang makita ni Long Yuzo sa video na matinding tinamaan ni Tang Wulan ang hanging silangan sa paglipas ng panahon, hindi niya napigilan ang sarili sa pananibik. Bilang isang sundalo, siya ay pinag-aral ng militar mula noong siya ay bata, at ang pinakahinahangaan niya ay ang lakas. Si Tang Wulan ay perpekto sa kanyang puso. Sa makatuwid, kahit na si Jiang Wuyo ay napakahusay, hindi niya ito maaaring pabayaan kung ikukumpara kay Tang Wulan. Bagamat naiintindihan din niya na sa patuloy na pag-unlad ng lakas, si Tang Wulan ay talagang palayo ng palayo sa kanyang sarili, ngunit kahit na ganoon, wala pa rin siyang pag-aalinlangan. Ito ay isang hindi maipaliwanag na damdamin. Tinalakay ni Tang Wulan ang ilang detalye sa makapangyarihang mga eksperto ng Tang Sect at Shrek Academy, at natapos ang pulong. Bumalik ang lahat para magpahinga, nag-isip sandali si Tang Wulan, at sa wakas ay pinigilan si Long Yeo. Long Lao, inaanyayahan ko si Lao Chen na pumunta. Hayaan siyang manirahan sa amin. Ang puno ng buhay ay nakakuha ng sapat na enerhiya ngayon, at ang hininga ng buhay ay malakas, na mabuti rin para sa kanya. Bulong ni Tang Wulan kay Long Yeo. Saglit na nag-alinlangan si Long Yeo, sumulyap kay Tang Wulan, at pagkatapos ay marahang tumango, huwag mong sabihing ako ito. Okay. Tumawa si Tang Wulan sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at maislan. Si Long Yeo ay nagmamadaling umalis, at si Tang Wulan ay ngumiti at umiling, umaasa na ang pagsasamantala sa labanang ito sa kalaliman ng eroplano, ay magagawa niyang ganap na magkasundo si Old Long at Old Shen. Tanging si Long Yuzo lang ang naiwan sa kwarto, General, may order ka pa ba? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Hindi ko na kailangang tawaging General. Sa katunayan, hindi na ako General. Ngumiti din si Long Yuzo, mukhang pamayat ka. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang sarili, hindi. Mayroon kang psychological effect. Matalim na tiningnan siya ni Long Yuzo, siguro nga. Kumusta ka kamakailan? Sinabi ni Tang Wulan, mabuti sana kung walang abyssal na nilalang. Sa pagkakataong ito ay iba ang sitwasyon sa mga nakaraang Abyss Tides. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang departamento ng militar ay medyo masyadong optimistiko tungkol sa labanang ito. Kung ito man ay ang banal na espiritu o ang kalaliman para sa kanila, ito ang pinakamahusay na pagkakataon at pagkakataon na hindi nila maaaring palagpasin. Sa lahat ng ito, alam na natin ang kabuuang lakas. Ilan? Biglang sinabi ni Long Yuzo, sobra ka na, kailan mo mabibigyan ng pahinga ang iyong sarili? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, hindi. Hindi ako nakakaramdam ng pagod. Siguro ito ang pakiramdam ng tagumpay. Magaling ako, huwag mag-alala. Marahan na bamantong hininga si Long Yuzo, hindi ka magaling. Matagal na kitang kasama, paanong hindi ko masasabi? Sa tuwing tahimik ka, ang iyong mga mata ay nag-iisa, walang laman, at wala. Tila isinara mo ang iyong puso upang hindi mo nahayaan ang iyong sarili na magdusa. Ngunit, ito ba ay talagang mabuti para sa iyo? Alam mo ba talaga kung ano ang kaligayahan? Marahil, magbubukas ka ng isang puwang sa mundong ito. Nang inag ang katawan ni Tang Wulan. Hindi niya inaasahan ang pagmamasid ni Long Yuzo sa kanya na napakapino. Oo, matagal na niyang tinataka ng puso niya. End of this chapter.